Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Iyon, kumaway si Denise sa mga maid na nagbigay ng hudyat sa mga itong dalhin ang anak ni Monica sa kanya. Pagkatapos ng isang sandali, ngumiti si Denise kay Ambrose habang sinasabi na, magpakabait ka, Ambrose. May ginawang mali ang ina mo matapos niyang sumama sa ibang lalaki. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Kaya huwag ka nang gumawa ng guluok. Makikita ang kaunting pagkademonyo sa ginawang ngiti ni Denise habang sinasabi ang mga bagay na ito. Para kay Denise, isa lang anak sa labas si Ambrose. Pero kinakailangan pa ring magkunwari ni Denise sa harap ng napakaraming mga tauhan sa palasyo. Hinding-hindi gagawa ng mga mali ang mama ko. Turo ni Ambrose habang galit na sinasabing, hinding-hindi siya sasama sa ibang lalaki. Ikaw ang masamang tao. Ang masamang tao. Gasp! Agad na nagdilim ang mukha ni Denise nang marinig niya ang mga salitang ito kaya nang gigigil na sumagot ng, hayop ka! Anong sinabi mo sa akin? Slap! Wala nang pakialam sa kahit na sino si Denise kaya bayolente nitong sinampal si Ambrose. Tumalsik si Ambrose sa sahig bago umiyak ng malakas, ang sama mo. Ang sama-sama mo. Agad na nagbago ang itsura ng mga tao sa paligid nang masaksihan nila ang eksenang ito. Inisip nila na hindi pa rin tama maging kay Lady Denise na manakit ng isang maliit na bata. Pero walang kahit na sino sa kanila ang nagsalita ng kahit na ano. Sa bagay, ito pa rin ang batang sumira sa reputasyon ng kanilang pamilya. Kahit na naging maganda ang pagtrato ni Monica sa mga tagasunod ng palasyo, mga taong lumaki pa rin sa New World ang mga ito na may makalumang mga pananaw at pag-iisip. Naniniwala sila na dapat lang sa isang babae na maging matalino at maragangal kaya isang walang kapatawarang bagay ang pagsama ng kahit na sinong babae sa ibang lalaki. Denise. Nasaktan ang puso ni Monica nang makita niyang saktan ng ibang tao ang kanyang anak. Napasimangot siya habang tumititig kay Denise. Kung gusto mong gumanti sa akin, sige lang. Masyado pang bata ang anak ko pero nagawa mo na siyang saktan. Tao ka ba talaga? Napuno ng galit ang mga mata ni Monica habang sinasabi ang mga bagay na ito. Dito na nagsimulang manginig ang buo niyang katawan sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman. Dito na galit na sumagot si Denise ng, napakabastos ng hayop na ito, kaya tinuruan ko lang siya ng tamang pag-aasal, hayop ka. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aamin ka na ba sa mga pagkakamali mo o hindi? Ptui! Hindi nagsalita ng kahit na ano si Monica habang malakas na dumudura ng dugo kay Denise. Kahit na mayroon silang distansya sa isa't isa, tumama pa rin ang ilang talsik ng dugo sa dress na suot ni Denise. Sige. Magaling kung ganoon. Nagalit ng husto si Denise habang napupuno ng galit at panlalamig ang kanyang mga mata. Inuutusan ko kayo. Dalhin niyo rito ang torturing device. Dalhin niyo ang finger clamps. Gasp! Hindi maiwasang mapapigil hininga ng mga tao sa kanilang paligid sa mga sinabing ito ni Denise. Nagbago na rin dito ang itsura ni Monica habang nanginginig ang buo niyang katawan. Kahit na hindi pa rin kasama ang finger clamp pinakamatitinding torture, masyado pa ring walang awa ang sinumang gagamit nito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay sa 1-0 mga piraso ng kahoy sa mga daliri ng biktima bago higpitan ng mabilis. Pagkasira ng mga tendon ang pinakamababang injury na matatamo ng kahit na sino sa klase ng torture na ito habang pagkabali naman ng mga buto sa daliri ang pinakamatinding matatamo ng kahit na sino rito. Natahimik ang buong kwarto sa mga sandaling ito na kung saan tanging mga iyak lang ni Ambrose ang malinaw na maririnig sa paligid. Hindi nagtagal ay agad na dinala ng dalawang mga bantay ang finger clamps, habang hinahawakan naman ng dalawa pang mga bantay ang mga kamay ni Monica bago ipasok ang kanyang mga daliri sa finger clamps. Sa mga sandaling ito, nakatingin ang mata ng lahat kay Monica at hindi makapagsalita ng kahit na ano. Walang awang ngumiti si Denise at tumingin kay Monica. Hayop ka, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Inaamin mo ba ang lihim na relasyon niyo ni Anne Maxwell? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Monica at nanlalamig na tumingin kay Denise. Namawis ng husto ang noo ni Monica habang mahigpit na hinahawakan ang 1-0 niyang mga daliri ng finger clamps. Bahagya itong nakaramdam ng panik sa kanyang puso. Pero wala naman siyang ginawa na kahit anong mali kaya bakit siya aamin dito.
Wala akong ginawa na kahit ano. Kahit napatayin niyo pa ako sa palo, hindi ko pa rin aaminin ang bagay na hindi ko naman ginawa. Gusto mo ba akong siraan sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na aminin ang bagay na yan? Impossible. Napakagat ng husto si Monica sa kanyang mga labi, habang makikita ang hindi mapapantayang determinasyon sa kanyang mga mata. Hayop ka talaga! Dito na naglakad pa abante si April para sampalin ng malakas si Monica. Hindi mo pa rin nagagawang aminin ang kahihiyang ginawa mo rito, at ang lakas ng loob mong sumagot pa kay Lady Denise. Umamin na kanina pa si Ian, kaya bakit hindi mo pa rin inaamin ang iyong mga pagkakamali? Dito na galit na sumigaw si Denise nang, simulan nyo na ang pagtorture sa kanya. I-torture nyo na siya. Inisip noong una ni Denise na aamin si Monica sa sandaling latiguhin ito ng ilang beses ni April. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ganito pala kalakas ang kanyang pagkatao? Nakahanda na ang mga bantayan sundin ang kanyang mga utos, kaya malakas na hinatak ng mga ito ang finger clamps. Ay! Dito na nakaramdam si Monica ng isang nakakapamilipit na sakit. Nakakonekta ang mga nerves ng 1-0 mga dalir ng tao sa kanyang puso. Sa kanyang puso. Komento ni Ryan Lee, kakaiba lang kung sasabihin nating nakakonekta ang 1-0 mga daliri sa puso. Komento ni Kuei Yifi. Mukhang sinasabi nito na masyadong matindi ang naramdaman niyang sakit. Mukhang dapat na nating idagdag dito ang kumalat ang sakit na ito sa buo niyang katawan. HTTP, Health People, Comsin, N2015, paghahati 041, 8 C, 1, 47, 3, Siyam, 2, 6, 8, 6, 48, Siyam 3, HTML. Naramdaman ni Monica na parabang madudurog na ang 1-0 niyang mga daliri. Walang tigil na tumulo ang kanyang luha matapos maramdaman ang napakatinding sakit na ito. Nasaan ka na, Daryl? Nasaan ka na? Marami na akong pinagdaanan mula noong lumayo ako SIO. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Namimiss mo ba ako, Daryl? Namimiss na kita. Namimiss na talaga kita. Alam mo ba yon? Sa mga sandaling yon, napuno ng mga alaala nila ni Daryl ang isipan ni Monica. Masyado nang matindi ang sakit na kanyang naramdaman kaya napasigaw na lang siya ng malakas hanggang sa bumigay ang kanyang katawan. At sa huli ay napapikit na ang kanyang mga kamay matapos niyang mawalan ng malay. Ma! Tama na, mga salbahe, na maos ang boses ni Ambrose sa kakaiyak matapos makita ang eksenang ito. Nainis naman sa pagiyak na ginagawa ni Ambrose si Denise, kaya sinenyasan na nito ang mga maid na alisin sa lugar na ito ang anak ni Monica. Nawalan na po ng malay ang hayop na ito, Lady Denise. Ano na po ang gagawin natin? Naglakad si April papunta kay Denise at maingat na nagtanong ng kanilang susunod na gagawin dito. Huminga ng malalim si Denise, habang nakatingin sa walang malay na si Monica, bago galit na sabihin, kailangan mo pa bang itanong iyan sa akin? Ilagay niyo ang kanyang handprint sa sulat at pagkatapos ay ikulong niyo na siya. Ipaparada natin siya sa harap ng publiko sa loob ng 3 araw. Hinay maipaliwanag ang galit na nararamdaman ni Denise nang sabihin niya ito. Pinahirapan ako ng husto ng hayop na ito. Opo. Agad na sumagot si April habang naglalakad papunta kay Monica. Kinuha niya ang kamay ni Monica na puno ng sariwang dugo at idinin ito sa sulat na kanilang ginawa. Wala pa ring malay sa mga sandaling ito si Monica, kaya hindi na siya nakalaban pa. Nagtinginan ng mga tao sa paligid nang makita ang pangyayaring ito, pero walang kahit na sino sa kanila ang nagsabi ng kahit na ano. At pagkatapos ay mabilis na hinila ng mga bantay si Monica. Dito na nagpakita ang isang ngiti sa mukha ni Denise. Sirang-sira na ang pangalan at pagkatao mo ngayong hayop ka. Lady Denise. Dahan-dahan nang bumalik sa realidad ang nakaluhod na si Ian Maxwell sa mga sandaling ito. Dito na siya natatakot na nagtanong ng, makakaalis na po ba ako? Hindi niya maitago ang takot sa kanyang puso nang sabihin niya iyon. Noong una ay nangako si Denise na bibigyan siya nito ng pera para makauwi ng probinsya sa sandaling magtagumpay sila sa gagawin nitong pag-frame up kay Monica. Ngayong natapos na niya ang misyon, matapos makita ang kawalan ng awa ni Denise. Ayaw na ayaw nang manaliti ng kahit isang segundo ni Ian sa lugar na yon. Ian! Tumingin sa kanya si Denise habang ipinapakita ang isang kakaibang ngiti. Anong ipinag-aalala mo, Ian? Magaling ang ginawa mo kanina.
Pero gusto mo nang umalis nang hindi nakukuha ang gantimpala ko sa'yo. Dito na naguto si Denise kay April na, ilang taon ka na ring naiging tagapagalaga ng mga kabayo sa parasyong ito. Kaya mamimiss kita kung aalis ka ng ganito kabilis. Sundin mo ang utos ko. Pagsalinan mo siya ng tsaa. Tanggapin mo ang regalo kong ito bilang paghatid sa iyo paalis. Sina Denise, April at Ian na lang ang natitira sa kwartong ito sa mga sandaling yon. Dito na makikita ang kaunting bahid ng kawalan ng awa sa mga ngiting ginagawa ni Denise habang sinasabi ang mga bagay na yon. Agad naman siyang naintindihan ni April habang kinukuha ang takur na hinanda nila kanina at ipinagsali ng tsaa si Ian. Inabot niya ang tasa kay Ian at sinabing, Ian, ito na ang pabuya ni Lady Denise sa'yo. Ibibigay na ni Lady Denise ang pera mo sa sandaling maubos mo ang tsaang ito. Maraming salamat po, Lady Denise. Maraming salamat. Tumango si Ian at yumuko para magpasalamat kay Denise bago tanggapin ang tasa at mabilis na ubusin ang laman nito. Dito na siya nakaramdam ng luwag sa kanyang dibdib. Aalis na po ako kaagad sa sandaling makuha ko po ang pera kung sakaling may bigla ang mangyari rito. Pero nakita ni Ian na hindi umalis si April para kunin ang pera. At sa halip ay nanlalamig lang siya nitong tiningnan. Miss April. Napanganga ng husto si Ian habang iniisip na mayroong masamang nangyayari. Ilang salita lang ang kanyang nabanggit bago makaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan na nakapagpanginig sa buo niyang katawan. Pagkatapos ng isang sandali, naramdaman ni Ian ang pagbabara ng kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makapagsalita, kaya wala na siyang nagawa kundi suminghal. Dito na niya naisip ang plano ni Denise na pagpatay sa kanya. Pero huli na ang lahat noong mapansin niya ito. Sa loob ng isang iglap, tumigil na sa panginginig ang katawan ni Ian habang ginagawa ang huli niyang paghinga. Dito na siya tuluyang namatay. Tahimik siyang tiningnan ni Denise habang sinasabi na, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ano na lang ang mangyayari kung sabihin mo ang katotohanan kay Lord Kennybread sa sandaling makabalik ito rito? Dito na walang emosyong sinabi ni Denise kay April na, dalian mo nang itapon ang katawan nito. At sa sandaling may magtanong sa iyo, sabihin mo na nakaramdam ng matinding kahihiyan si Ian, kaya nito nagawang magpakamatay. Huwag ka pong mag-alala, Lady Denise. Alam ko na po ang gagawin ko, buong galang na sinabi ni April habang nanlalamig na tumitingin sa patay na katawan ni Ian. Sa kabilang banda ng Wanhai University ng Miss Loren. Walang tigil na kinopya ni Daryl ang history textbook sa opisina ng kanyang guro. Mabilis na lumipas ang oras noong araw na yon. At kanina pa nagring ang bell ng kanilang eskwelahan, pero nangangalahati pa lang noon ang mangyak-ngiyak na si Daryl habang nakatingin sa history textbook na nasa kanyang harapan. Buwisit, masakit na ang kamay ko, nangangalahati pa lang ako rito. Huwag mo sabihing magpapalipas ako ng gabi sa eskwelahang ito. Squeak! Tinulak pa bukas sa mga sandaling ito ang pinto, papasok sa opisina, bago dahan-dahang maglakad si Alicia Walls na nakasuot ng business outfit. Nangangalahati ka pa lang. Bahagya siyang yumuko sa harapan ni Daryl at sumimangot bago ikaway ang kanyang kamay at sabihing, sige na, umuwi ka na sa inyo. Bukas mo na lang ituloy ang pagkopya. Alam niyang hindi matatapos ni Daryl sa araw na ito ang pagkopya sa textbook. Masyado itong makapal kaya ginawa niya lang ito para magtanda si Daryl at magsumikap sa kanyang pag-aaral sa susunod. Patagong nakahinga ng maluwag si Daryl bago ngumiti at tumatangong sabihin na, maraming salamat, Miss Alicia. Dito na siya tumalikod ng mabilis at umalis ng opisina. Tapos na ang klase sa mga sandaling ito, kaya siguradong nakauwi na ang magkapatid na Box. Mabilis na naglakad si Daryl papunta sa entrance ng school. Ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya ay ang pagpunta sa ancestral hall ng pamilya para makita kung makukuha ba niya talaga ang Dragon Essence. Sandali lang. Kalis-alis lang ni Daryl nang marinig niya ang paghabol sa kanya ni Alicia gamit ang mataas nitong mga heels matapos nitong lumabas sa kanyang opisina. Dito na napahinto si Daryl sa kanyang paglalakad para tumalikod at nakangiting sabihin na, mayroon pa po ba kayong kailangan, Ms. Alicia? Buwisit. Huwag mo sabihin na gusto niyang ipatuloy sa akin ang pagkopya sa history book na yon ng buong magdamag. Tumingin naman si Alicia kay Daryl at mahinhing sinabi na, madilim na kaya ihahatid na kita pauwi. Kahit na hindi naging maganda ang resulta ng exam ni Daryl kanina, isa pa rin siya sa mga estudyante nito.
Kaya magiging maganda para kay Alicia ang hindi paghatid dito pauwi ngayong malalim na ang gabi. Ano? Gusto niya akong ihatid? Natigilan si Daryl nang marinig niya ang mga salitang iyon, bago agad na sumagot ng, "Oo lang po ako, Ms. Alicia." Gusto na niyang mapag-aralan ang ancestral hall ng pamilya Box. Kaya paano niya hahayaang ihatid siya nito? Kinakailangan niya ring itago ang pasunod niya sa magkapatid na Box, kaya hindi niya maaaring ipaalam kay Alicia ang tungkol sa bagay na ito. Sumimangot si Alicia at nagtanong ng, "Ano? Natatakot ka ba sa akin matapos kong ipakopya sa iyo ang buong historybook kanina?" Hindi po, agad na ikinaway ni Daryl ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak habang sinasabi na, "Dapat lang po talaga akong parusahan, kaya bakit po ako magagalit sa inyo?" Hindi na nagsalita pa si Alicia habang kinakaway ang kanyang kamay at sinasabing, "Kung ganoon ay umupo ka na sa sasakyan ko ngayong hindi ka naman pala galit sa akin. Kanina pa umalis ang huling bus na dumaraan dito at mahihirapan ka ring pumara ng taxi ng ganito kalit." Dito na naglakad pababa si Alicia gamit ang kanyang high heels. Hindi na ito nagawa pang tanggihan ni Daryl dahil sa tindi ng pagmamatigas ng kanyang guro, kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod. Hindi na iwasang mapatingin ni Daryl sa katawan ni Alicia habang naglalakad sa likuran nito. Marami ang nagsasabi na gumanda raw si Alicia dahil sa profesional nitong pananamit at sa kanyang high heels. Nagmukha siya na isang maganda at matalinong babae na mayroong mahahaba at payat na mga hita. Isang napakagandang convertible ang sasakyan ni Alicia. Sapat na ang isang tingin para malamang mamahalin ang sasakyang ito. Nang makasakay sila sa sasakyan, tumingin si Alicia kay Daryl at nagtanong ng, "Saan ka nakatira?" "Ako po," nagisip ng isang sandali si Daryl sa mga sandaling ito bago mapakamot sa kanyang ulo at sabihin ang lugar na kinaroroonan ng kanilang palengke. Isang stop lang ang layo ng palengking ito sa mansyon sa ng magkapatid na Box. "Sa malayo ka ba nakatira?" Bulong ni Alicia bago tingnan ang orasan at mag-dial ng isang phone number. "Tapos ka nang magtrabaho, at serendipity hindi ba? Maghahatid ako ng isang estudyante, kaya mapapadaan ako sa opisina mo. Hintayin mo ako riyan." Dito na ibinaba ni Alicia ang telepono at in-start ang kanyang sasakyan. "It's serendipity." Kakaiba ang pangalang iyon, bulong ni Daryl sa kanyang sarili, pero hindi na niya ito masyadong inisip pa. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ang dalawa sa isang mataong intersection kung saan makikitang nakatayo ang isang magandang babae sa tabi ng kalsada. Mabilis na pinahinto ni Alicia ang sasakyan sa tabi, ibinaba ang bintana at bumati ng, "Dito, at serendipity. Sumakay ka na." Hindi na iwasang mapatingin ni Daryl sa taong nasa bintana habang naguguluhan sa mga sandaling iyon. Buwisit. Nakasuot si Ate Serendipity ng masikip at kulay itim na pantalon. Napaka-sexy na katawan nito na sinamahan pa ng walang kapantay niyang kagandahan. Pero bakit nagmukha pa ring pamilyar ang isang ito? Dito na nanlaki ang mga mata ni Daryl. Buwisit. Hindi ba ito si Eve's Mother Serendipity? Ang Ate Serendipity na nabanggit ni Alicia ay walang iba kundi si Eve's Mother Serendipity. Noong una ay mahilig magsuot si Eve's Mother Serendipity ng mahabang robe o mahabang dress sa World Universe. Ito ang unang beses na makita siya ni Daryl na nakasuot ng masikip na pantalon. Masyadong naging kaakit-akit ang kanyang katawan. Ilang taon na siyang hindi nakikita ni Daryl at mas naging attractive na rin ito ngayon. Pero hindi inasahan ni Daryl na makikita niya ito rito. Dito na sumakay si Eve's Mother Serendipity sa sasakyan at agad na nanginig sa kanyang nakita. Daryl Darby. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Eve's Mother Serendipity. Dito na nabalot ng kakaibang hangin ang loob ng sasakyan. Natigilan din si Alicia matapos makita ang naging reaksyon ng mga ito. Tumingin siya kay Eve's Mother Serendipity bago tumingin kay Daryl at magtanong ng, "Kikilala ninyo ang isa't isa?" Hindi lang iyon. Nanalamig na tango ni Eve's Mother Serendipity sa naging tanong ni Alicia. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib habang hindi mapakali sa mga sandaling iyon. Noong una ay pareho silang ipinadala sa malayong lugar ng Wonder Travel Amulet, dinala nito si Daryl sa Great East habang dinadala naman siya nito sa Miss Loren. Noong mga panahong iyon, dumating si Eve's Mother Serendipity sa isang malayo at sinaunang gubat ng Miss Loren.
Gutom at uhaw na uhaw niyang inikot ang gubat na iyong ng ilang araw. Dito rin niya nakain ng isang kakaibang prutas na nagpakawala sa internal energy ng kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang araw ng paghihirap, nakarating na rin siya sa Wanhai City kung saan niya nakilala si Alicia. Nahihiyang sabihin ni Abbess Mother Serendipity ang kanyang posisyon bilang isang elder ng Imi sect. Isang malaking kahihiyan ang pagiging isang elder, nang walang kahit na anong internal energy, kaya sinabi ni Abbess Mother Serendipity na nag-iikot-ikot lang siya mula sa isang banyagang lugar nang mawala ang kanyang mga alaala. Kinaawaan siya ni Alicia, kaya hinayaan niyang manatili si Abbess Mother Serendipity sa kanyang tahanan, at tinulungan itong makahanap ng trabaho. Pagkatapos nito ay agad na naghanap si Abbess Mother Serendipity ng paraan para maibalik ang nawala niyang internal energy matapos magtrabaho. Marami na siyang sinubukang paraan pero hindi pa rin niya nagawang ibalik ang internal energy sa kanyang katawan. Na-depress ng husto si Abbess Mother Serendipity dahil ilang milya ang naging layo ng Wanhai City sa Imi sect. Magiging mahirap para sa isang babaeng makabalik doon nang walang kahit na anong internal energy. Kahit matagal nang nawala ang mahiwagang harang na naghihiwalay sa Niin Mainlands noong mga sandaling yon, magiging mahirap pa rin ang pagbalik ng kahit na sino sa world universe. Ito ay dahil sa kawalan ng transportasyon na kumukonekta sa Niin Mainlands. Kaya kung gugustuhin ng kahit na sinong magpunta sa ibang mga kontinente, magagawa ng mga cultivator na nasa Marshall Saint level na lumipad sa gitna ng air habang ang mga ordinaryong tao at mga cultivator na mas mababa sa Marshall Saint level ay walang magagawa kundi maglakad papunta sa kabilang kontinente. Aabuti ng siyam-siyam ang sinumang maglalakad mula sa Mist Loren papunta sa World Universe dahil sa dami ng problema na kanilang madadaanan. Kaya magiging halos imposible na para sa kanya na bumalik sa World Universe. 8. Serendipity. Sa mga sandaling yon, biglang napagtanto ni Alicia ang isang bagay habang nagtatakang tumitingin kay Abbess Mother Serendipity. Hindi ba't nawala ang iyong mga alaala? Paano mo nakilala ang taong ito? Ito. Dito na huminga ng malalim si Abbess Mother Serendipity dahil hindi na niya alam kung ano ang isasagot niya rito. Nawalan ka ng alaala. Agad na naintindihan ni Daryl ang mga sinabing ito ni Alicia, kaya hindi na niya napigilan pang matawa sa kanyang sarili. Siguradong nagsinungaling si Abbess Mother Serendipity kay Alicia. Pagkatapos ng isang sandali, naramdaman ni Daryl ang pagkawala ng internal energy ni Abbess Mother Serendipity na tuluyan nang nakabalik sa pagiging isang pangkaraniwang tao. Sa mga sandaling iyon, alam niyang wala na itong kahit na kaunting internal energy, kaya natural lang na itago nito ang pagiging elder niya ng Imi sect. Dahil kung hindi, paano niya ipapaliwanag ang pagiging isang elder ng isang sekta nang walang kahit na anong internal energy? Masyado itong nakakahiya para sa kanya. Dito nang umiti si Daryl kay Alicia, at nagpaliwanag ng, mukhang masyadong naging malakas ang impresyon ko sa kanyang puso kaya niya ako nagawang makilala. Oo nga, walang nagawa ang galit na si Abbess Mother Serendipity kundi tumango. Naging malakas nga ang impresyon niya sa akin, kaya bigla ko siyang naalala. Malakas na impresyon. Nagtaka si Alicia bago tumingin kay Daryl at sabihin, ano ang relasyon niyo ni At Serendipity? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl bago magpakita ng isang nahihiyang itsura at sumagot ng Nagsumpaan na kami sa isa't isa. Dati ko siyang fiancé, kaya hindi maiwasang mapangiti ni Daryl habang sinasabi ang mga bagay na yon. Buwisit, nang dahil sa pagkawala ni Abbess Mother Serendipity, ay nagawa siyang pagbintangan ng sect master ng Imi na si Aurora Hansen, na pumatay sa kanyang junior sister, habang araw-araw siya nitong ginugulo sa world universe. Nagawa rin siya nitong itulak noon sa bunganga ng bulkan nang dahil dito. Walang tigil na ginalit si Daryl ng pangyayaring ito. Kaya kinakailangan na niyang ilabas ang kanyang galit at i-take advantage si Abbess Mother Serendipity ngayong nakita na niya rin ito. Haha! Ano? Engaged na silang dalawa noon. Napanganga ng husto si Alicia na nagpapakita ng hindi makapaniwalang mukha. Gasp! Sa mga sandaling ito, namula ang mukha ni Abbess Mother Serendipity habang galit at napapahiyang tumitingin kay Daryl. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Hindi pa ako engaged sa iyo. Hindi talaga nagbago ng kahit kaunti si Daryl mula noong huli niya itong nakita. Mas tumindi pa ang pag-ugali nito ngayon. Tingnan mo, galit ka na naman.
Ngiti ni Daryl habang nakatingin kay Abes Mother Serendipity. Mahilig kang magpakita ng nanlalamig na mukha sa akin noong magkasama pa tayo. Kahit na tinakbuhan mo ang engagement nating dalawa at hindi tuluyang naging mag-asawa, nagawa mo pa rin akong tawagin na hubby noon. Huwag na sana nating sirain ang kasalukuyan nating relasyon kahit matagal na tayong hiwalay. Hindi mo ba talaga kaya na maging mabait sa akin? Hindi nagsasabi ng kalokohan si Daryl. Dahil ginamit noong una ni Daryl ang obedient amulet kay Abes Mother Serendipity para tawagin siya nitong hubby bago sila ipadala sa malayong lugar ng Wonder Travel Amulet. Maraming tao ang nakarinig nito at nagawa rin itong i-record ni Daryl gamit ang kanyang phone. Ikaw, nagalit ng husto si Abes Mother Serendipity nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl, pero hindi pa rin niya alam kung ano ang isasagot niya rito. Ayaw niyang ipaalam kay Alicia ang katotohanan dahil sa kabutihang loob na ipinakita sa kanya ni Alicia. Kaya hindi magagawang ipaalam ni Abes Mother Serendipity kay Alicia na nagsinungaling siya rito. Nakuha ko na! Tango ni Alicia matapos mapagtanto ang isang bagay. Dito na siya tumingin kay Daryl bago sabihing, tumakas si At Serendipity sa inyong engagement at nawalan ng alaala bago makarating dito. Dahil pala ito sa pagtanggi niya sa pagpapakasal sa iyo. Dito na naiintindihang tiningnan ni Alicia si Daryl at sabihing, natural lang na magdesisyon si At Serendipity na huwag magpakasal sa iyo. Nagawa mo pa ngang makascore ng negative sa history test mo kanina. Kaya sigurado ako na walang kahit na sinong babae ang magpapakasal sa iyo. Buwisit, paano niya nagawang isingit sa usapan ang score ko sa test kanina? Hindi na alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa mga sinabi ni Alicia bago bahagyang madepress. Sa mga sandaling iyon ay malapit na silang makarating sa palengkeng nabanggit ni Daryl kanina. Dito na lang po ako, Ms. Alicia, sabi ni Daryl bago bumaba ng sasakyan. Maraming salamat po, Ms. Alicia, paalam po. Buwisit, kailangan ko nang magmadali at pumunta sa Ancestral Hall sa mansyon ng Pamilya Box. Pumasok si Daryl sa palengke bago umikot at maglakad papunta sa Ancestral Hall ng Pamilya Box. Sa loob ng sasakyan ni Alicia. Alicia! Hindi maiwasang mapatanong ng mahinhin ni Abes Mother Serendipity kay Alicia, tinawag ka ni Daryl na Ms. Alicia. Estudyante mo ba siya? Hindi na maitago ni Abes Mother Serendipity ang curiosity na kanyang nararamdaman nang sabihin niya iyon. Tumango naman sa kanya si Alicia at sumagot ng, estudyante ko siya, Serendipity. Alam mo bang nagkaroon ng negative na score si Daryl sa history test niya kanina? Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ayaw mo siyang pakasalan. Napasimangot naman dito si Abes Mother Serendipity habang nag-iisip ng, bakit nagpunta sa kontinenteng ito si Daryl? Nagawa pa niyang maging isang estudyante sa lugar na ito. Serendipity. Kasabay nito ang pagngiti at pilyang pagtatanong ni Alicia ng, dati mo ba talagang fiancé si Daryl? Ako. Agad na nakaramdam ng kahihiyan at galit si Abes Mother Serendipity, pero itinango pa rin niya ang kanyang ulo at sumagot ng, HMM. Sa totoo lang, ayaw niya sanang umuo rito. Pero wala na siyang choice ngayong ayaw niyang malaman nito ang tunay niyang pagkatao, kaya wala na siyang nagawa kundi tumango. Agad namang dinagdagan ni Abes Mother Serendipity ang kanyang sagot ng, pero wala na kaming relasyon ngayon. Alam ko. Tumawa at tumango si Alicia bago seryosong sabihin na, kahit na ako, hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na kagaya niya. Nagkaroon siya ng negative na score sa kanyang history test. Kaya paano siya magiging karapat-dapat na maging asawa ng kahit na sino? Oo nga, hindi ko pakakasalan si Daryl. Sabi ng may lumilipad na isipang si Abes Mother Serendipity habang nakatingin kay Alicia nang may napipilitang ngiti sa kanyang mukha. Sa mga sandaling ito ay napuno ang kanyang isipan ng mga bagay na tungkol kay Daryl. Patago siyang nagdesisyon na hanapin si Daryl ng mag-isa at makipag-usap sa kanya kinabukasan. Kahit na kinamumuhian ni Abes Mother Serendipity si Daryl, dating magkakilala pa rin ang dalawang ito. Napagdesisyonan niyang humingi ng tulong kay Daryl na makabalik sa World Universe na siguradong sasangayunan nito. Sa kabilang banda ng Old Town District sa Wanhai City. Isang mukhang sinaunang building complex ang pinaligiran ng nagtataasang mga pader, 4 nitong sulok. Ito ay walang iba kundi ang sinaunang hall ng Pamilya Box. Napakalawak ng sinaunang hall na ito ng Pamilya Box na may sulat na ilang libong square meters.
Ang lahat ng mga building na nakatayo sa loob nito ay may luma, kamangha-mangha, at mapayapang disenyo. Ang sinaunang hall ng Pamilya Box ay isang sagradong lugar para sa Pamilya Box dahil dito nakalibing ang mga ninuno ng kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit naging mahigpit na binantayan ng mga disipulo ng Pamilya Box ang kakaunting entrance papasok sa lugar na ito. Bukod pa rito ang napakaraming mga tauhang nagpapatrolya sa loob ng sinaunang hall. Naging mahigpit ang seguridad sa loob ng Ancestral Hall na pagmamayari ng Pamilya Box. Noong mga sandaling iyon, nabalot ng kadiliman ang buong Ancestral Hall habang dahan-dahang sumasapit ang gabi. Sush! Nang biglang lumipad mula sa malayo ang isang payat na imaheng lumapag sa bubungan ng Ancestral Hall. Isa itong napakaganda at napakaseksing babae. Sa ilalim ng liwanag ng buwan makikita ang suot nitong mahaba at kulay itim na dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan at sa napakaganda nitong itsura. Naglabas din na ng babaeng ito ng isang seryosong aura na hindi dapat bastusin ng lahat. Para bang isa siyang mahiwagang diwata na nakatira sa isang lugar na malayo sa mga syudad na tinitirhan ng mga pangkaraniwang tao. Siguradong matitigilan si Daryl sa sandaling makita niya ang babaeng ito, dahil ito ay walang iba kundi ang sect master ng incandescent sect na si Laura Hanson. Nitong nakaraan ay nakatakas ang magkakapatid na Hanson sa MT, Mingwang noong malaman nilang matatalo na nang umaataking si Daryl kasama ng kanyang mga kinakapatid ang kanilang sekta. Pagkatapos nito ay agad na umalis ang magkakapatid sa New World matapos habulin nina Dax at Chester bago tumakas papuntang Mistloren. Walang tigil na tumakbo para mabuhay ang magkakapatid kaya hindi na nagawa pang makarecover ng malubang na sugatan ni Daryl na si Mateo sa naganap nilang laban sa MT, Mingwang. Malala na ang mga sugat ni Mateo nang makarating sila sa Mistloren na nagbigay ng panganib sa kanyang buhay. Naging malapit sa isa't isa ang magkakapatid na ito kaya ginamit ni Laura ang kanyang internal energy para gamutin si Mateo matapos makitang malapit na itong mamatay. Pero masyado nang matagal na hindi nagagamot ang mga sugat ni Mateo. Kaya kahit na nagawa niyang iligtas ang buhay nito sa huli, nagiwan naman ang sugat ni Mateo ng isang hindi magagamot na sakit na nagpaparamdam ng matinding sakit sa mga sugat ni Mateo sa sandaling bumagsak ang ulan sa kanyang kinaroroonan. Kaya naglakbay ng malayo si Laura para maghanap ng gamot sa sakit ni Mateo pero wala pa rin itong nakikita na kahit anong uri ng gamot na makakatulong kay Mateo hanggang ngayon. Pero nalaman ni Laura kamakailan lang ang tungkol sa pambihirang Dragon Essence na maaari lang niyang makita sa Ancestral Hall ng Pamilya Box sa Wanhai City. Hinihigop ng Dragon Essence ang spiritual aura ng daigdig na magpapagaling sa sakit ni Mateo sa sandaling inumin niya ito. Matagal na panahon ding nangalap ng impormasyon si Laura para makuha ang Dragon Essence bago magdiskubre na nakatago it sa Ancestral Hall ng Pamilya Box. Kaya agad siyang pumunta rito pagsapit ng gabi para nakawin ang Dragon Essence. May tao sa bubong. Ano? Sino ang naglakas loob na pumasok sa Ancestral Hall ng Pamilya Box? Napakaganda niya. Sa mga sandaling ito, naglakad palapit ang ilang mga nagpapatrolyang disipulo sa palapit at agad na napansin si Laura. Agad silang natigilan sa maladiwatang ganda ni Laurang nakasuot ng mahabang dress habang nakatayo sa bubong. Ang ganda. Napakaganda talaga. Para siyang isang anghelban at payat na baiwang at mahabang mga binti na bumaba mula sa langit. Masyadong perpekto ang kanyang katawan. Hindi pinansin ni Laura ang pagtingin na ginagawa ng mga disipulo sa kanyang katawan habang hindi nagpapakita ng kahit na anong ekspresyon ang nanlalamig niyang mukha. Ibigay niyo na sa akin ang Dragon Essence ng Pamilya Box, sabi ni Laura gamit ang namumula niyang mga labi. Narinig ang mahinhin at authoritative niyang boses sa buong Ancestral Hall ng Pamilya Box. Dati siyang sect master ng incandescent sect kaya madali niyang makukuha ang anumang gustuhin niya. Wala na siyang pakialam na magnakaw ng kahit na ano matapos magkaroon ng ganoong klase ng pag-iisip. Kaya kung kailangan niya ng Dragon Essence, agad siyang magpupunta rito para kunin iyon. Ano? Gusto niyang kunin ang Dragon Essence. Dito na natigilan at nagtinginan ang mga nagpapatrolyang mga disipulo. Kahit na sila ang responsableng magbantay sa Ancestral Hall, hindi pa rin nila alam na sa Ancestral Hall pala nakatago ang Dragon Essence. Ang tanging alam lang nila ay ang Dragon Essence ay isang mahalagang kayamanan na ipinasa ng ilang henerasyon ng Pamilya Box.
Hindi ito isang uro ng bagay na dapat nilang ibigay ng ganoon kadali sa kahit na sino. Haha, nakuha mo ang interes ko. Marami-rami na rin ang nagtangkang kumuha sa aming Dragon Essence. Pero ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro kami ng isang aroganteng magnanakaw. At isang napakagandang magnanakaw. TSK. Habang nag-uusap, isang teenager na may gupit na buzz cut ang kakaibang ngumiti kay Laura, hindi nito napigilan ang kanyang sarili na mangasar ng, "Hoy ganda. Pumunta ka ba sa Ancestral Hall ng Pamilya Box para magpakitang gilas sa iyong sarili? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ipinapakita ang pamanang ito ng Pamilya Box sa kahit na sinong outsider. Maging kami ay walang kaalaman kung nasaan ba talaga nakatago ang Dragon Essence, kaya paano namin ito maibibigay sa iyo? Mamamatay kayong lahat ngayon kung hindi nyo ibibigay sa akin ang Dragon Essence," na nalamig na sinabi ni Laura. At pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay bago maging isang beam ng liwanag ang kanyang katawan, at kumikislap na dumating sa harapan ng naka-buzz cut na disipulong iyon para sampalin ito. Ay! Hindi na nakapag-react pa ang teenager, bago dumura ng sariwang dugo, bumagsak sa lupa, at tumigil sa paghinga. Gasp! Hindi naiwasan ng ibang mga disipulo na mapabuntong hininga sa kanilang nakita. Paano naging ganito kalakas ang babaeng ito? Dali! Pumunta na kayo rito. May nakapasok. Dalian nyo na, tulungan nyo kami. Matapos ang ilang segundo ng pagkatulala, sumigaw ng malakas ang ilang mga nagpapatrolyang mga disipulo. At sa loob ng isang iglap, agad na nagulat at napalapit sa lugar na ito ang lahat ng nagbabantay sa Ancestral Hall. Nasa ilang daang tao ang nagpunta sa kinaroroonan ni Laura. Wala na akong magawa kundi patayin kayong lahat at hanapin ito ng mag-isa ngayong ayaw niyong ibigay sa akin ng kusa ang Dragon Essence, na nalamig na sinabi ni Laura. Buzz! Mabagal na itinaas ni Laura ang kanyang mga kamay nang sabihin niya ito, at isang kulay itim na bola ng apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga palad. Dito na biglang gumulo ang ere sa kanilang paligid. Ang kulay itim na apoy na ito ay ang Hell Flame ni Laura, ang ikatlo sa pinakamahiwagang mga apoy sa buong mundo. At pagkatapos ay walang kahirap-hirap na itinaas ni Laura ang kanyang kamay para ikalat ang kanyang Hell Flame sa paligid. Natigilan ng mga disipulo ng Pamilya Box sa kanilang mga sarili nang makita nila ito. Roar! Sumabog ang itim na Hell Flame sa kanila, at agad na kumalat sa Ancestral Hall. At sa loob ng ilang sandali, agad na nagsisigaw ng husto ang mga taong nabalot ng kumalat na apoy. Tumigil ka! Isang galit na sigaw ang narinig sa mga sandaling ito na sinundan ng mabilis na pagpasok ng isang lalaki sa eksena. Siya ay walang iba kundi ang kinikilalang ama ng Pamilya Box na si Sir Robert Box. Tumitig si Robert kay Laura at galit na nagtanong ng, "Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong pumasok sa Ancestral Hall ng aking pamilya at patayin ang aking mga tauhan." Kasabay nito ang pagkagulat at pagusbong ng galit sa dibdib ni Robert matapos makita ang pagkatutong ng kanyang mga tauhan. Ngayong araw ang death anniversary ng ama ni Robert. 3 taon na ang nakalilipas mula noong mamatay ang kanyang ama matapos magkaroon ng malubhang sakit, kaya nagpunta siya rito ngayong araw para magbigay ng respeto rito. Pero hindi niya inasahang may magpupunta rito para gumawa ng gulo sa sagrado nilang hall. Ikaw pala si Sir Box. Tumingin si Laura kay Robert nang walang kahit na anong ekspresyon, habang sinasabi na, "Magaling, hihiramin ko sana ang Dragon Essence ng pamilya mo para magamit ko. Ibigay mo na ito sa akin." "Ibigay ko sa iyo." Tumitig si Robert sa kanya nang may nakasarang mga kamao. Galit na galit ito sa kanyang mga narinig. Dito na siya sumagot ng may namumulang mga mata, "Ngayong araw ang death anniversary ng aking ama, pero nagawa mo pa ring sirain ang kapayapaan sa lugar na ito. Kahit na isa ka pang babae, huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa ng buhay dito ngayong araw." Dito na nilabas ni Robert ang kanyang internal energy habang nagsasalita, hanggang sa nagpakita ang isang mahabang saber sa kanyang kamay. Mukhang isang indigo category ang sandata niyang ito kung titingnan ang kulay ng nilalabas nitong liwanag. Sush! Pagkatapos nito, direkta nang lumipad si Robert papunta kay Laura habang hawak ang kanyang saber. Buzz! Dahan-dahang itinaas ni Laura ang kanyang kamay at naglabas ng isang protective shield sa kanyang harapan. Roar! Malakas na tumama ang saber ni Robert sa protective shield ni Laura.
Agad itong sinundan ng isang malakas na pagsabog bago tumalsik ng ilang dosenang metro palayo. Habang tahimik namang nakatayo sa kanyang pwesto si Laura. Ano? Paano ito naging posible? Nagbago ang itsura ni Robert matapos itong mapansin nang may hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso. Nagamit na niya ang 70% ng kanyang internal energy sa pag-ataking iyon, pero hindi pa rin niya nagawang saktan ang babaeng iyon. Paano itong nangyari? Ito na pala ang ipinagmamalaking lakas ni Sir Box. Napaka-ordinaryo naman nito. Lumabas ang mga nanlalamig na salitang ito sa bibig ni Laura. At pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ni Laura ang kanyang kamay para magbigay ng isang napakalakas na sampal. Bang! Hindi na nakapag-react pa si Robert dahil sa bilis ng ginawang pag-atake ni Laura. Suminghal ito bago tumalsik ng malayo at bumagsak ng malakas sa lupa. P50. Dumura si Robert ng sariwag dugo habang nakakaramdam ng matinding takot sa kanyang sarili. Pero dahan-dahan pa rin siyang nilapitan ni Laura para apakan ang kanyang mukha gamit ang suot nitong high heels bago pa man siya makapag-react. Galit na tumingin pababa si Laura at nanlalamig na sinabing, ibigay mo na sa akin ang Dragon Essence. Wala nang nagawa si Robert kundi makaramdam ng matinding kahihiyan. Siya ang kinikilalang ama ng pamilya Box. Kailan pa siya nagawang apakan ng kahit na sino? Isa itong malaking kahihiyan para sa kanya. Gusto mong makuha ang Dragon Essence? Mamamatay muna ako. Sa mga sandaling ito ay kasalukuyang inaapakan ni Laura ang mukha ni Robert na nagpapakita ng nasasaktang itsura, pero mahigpit pa rin niyang naisara ang kanyang mga kamao. Gusto ng babaeng ito ang Dragon Essence. Impossible. Ang Dragon Essence ay ang kayamanang pinakaiingat-ingatan ng pamilya Box na ipinasa sa kanila ng kanilang mga ninuno na nagbantay dito hanggang sa kanilang kamatayan para lang masiguro na maipapasa nila ito sa susunod na henerasyon. Mas pipiliin pa nilang mamatay kaysa ibigay ito sa kanya. Magaling? Makikita ang hostility sa nanlalamig na itsura ni Laura matapos marinig ang mga salitang ito. Kung hindi mo magagawang magsalita, pagsasalitain kita. Buzz! Naglabas si Laura ng isang napakalakas na aura bago itaas ang kanyang kamay na gumawa ng isang kulay itim na hell flame sa kanyang palad. Agad na nasira ang hangin sa paligid ng kanyang ginawang hell flame. Namutla ang mukha ni Robert matapos maramdaman ang init ng kulay itim na apoy. Agad siyang nagpanik sa kanyang puso. Sa kabilang banda ng Ancestral Hall sa mga sandaling ito. Isang imahe ng tao ang tahimik at mabilis na nagpakita sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Agad na dumiretso si Daryl sa Ancestral Hall ng pamilya Box matapos humiwalay kina Abbess Mother Serendipity. Agad siyang nagulat sa eksena na nakita ng dalawa niyang mga mata nang makarating siya sa entrance ng Ancestral Hall. Buwisit! Ano ang nangyayari? Nakita niyang nakahandusay ang napakaraming mga disipulo ng pamilya Box sa sahig, hindi na niya makita kung buhay pa ba ang mga ito o patay na. Humiga si Robert Box sa naglalawan niyang dugo, hindi kalayuan, kay Daryl habang tinatapakan ng isang babae. Nagblangko ang isipan ni Ariel matapos mapansin ang napakagandang itsura ng babae na nasa ilalim ng liwanag ng buwan. Mayroon itong magandang hubog ng katawan habang naglalabas ng isang napakatinding aura na nagpapakita sa kanyan otoridad. Buwisit. Hindi ba't iyan ang sect master ng incandescent sect na si Lara Hanson? Nanlaki ang mga mata ni Daryl sa mga sandaling ito sa kanyang nakita. Paanong napunta rito ang babaeng iyan? Isip ni Daryl, kaya pala hindi magawang mahanap ni na Chester at Dax ang magkakapatid na Hanson. Nagawa pala nilang makapagtago rito sa Miss Lauren. Sa totoo lang, wala nang pakialam si Daryl kay Laura, dahil ang pinakaimportanteng bagay para kay Daryl sa mga sandaling to ay ang pagkuha sa Dragon Essence. Hindi na lumapit si Daryl nang maisip niya ito, kaya agad na lang niyang inobserbahan ng patago ang paligid ng Ancestral Hall. Napapaligiran ng mga bundok at mga ilog ang Ancestral Hall ng pamilya Box. Isa nga itong napakagandang lugar na may maganda ring feng shui. Pangkaraniwang nakadepende ang kaunlaran ng mga susunod na henerasyon sa lugar kung saan nananatili ang kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi na nakapagtataka na naging isa ang pamilya Box sa pinakamalalaking pamilya sa lugar na ito. Siguradong sa ganitong klase nga ng lugar nila itatago ang isang bagay na kagaya ng Dragon Essence.
Ang lugar na dapat nilang pagtaguan ay ang sentro ng lugar na may pinakamagandang feng shui. Tahimik na naglakad si Daryl sa paligid ni Laura bago pumasok sa ancestral hall at pumunta sa pinakagitnang kwarto na nakatayo rito. Natuwa ng husto si Daryl nang buksan niya ang pinto. Kung tama ang hinala niya. Nasa loob ng kwartong ito ang Dragon Essence. Binuksan ni Daryl ang pinto at pumasok sa kwarto habang iniisip ang bagay na ito. Buwisit! Nagtayo ba ang pamilya Box ng isang underground palace sa ilalim ng lugar na ito? Makikita sa loob ng kwartong ito ang dose-dosenang mga sunaunang tablet. Ang lahat ng ito ay naglalaman ng mga ninuno ng pamilya Box. Isang platform na gawa sa jade ang makikita sa gitna ng kwarto na naglalaman ng isang napakaganda at gawa sa gintong box. Walang tigil na kumalat ang malakas na spiritual aura mula sa gintong box, kaya agad na nabalot ng makapal na spiritual aura ang kwartong ito. Ang Dragon Essence. Siguradong ito na yon. Tuwang-tuwa si Daryl sa mga sandaling ito, kaya wala na siyang ibang naramdaman kundi ang tumawa ng tumawa. Pero hindi na nag-isip pa ng husto si Daryl sa mga sandaling ito, kaya mabilis na siyang umabante para kunin ang gintong box. Pero nang mahawakan niya ang gintong box at gumamit ng lakas para makuha ito, hindi pa rin niya ito magawang makuha. Buwisit! Nakadikit ng husto ang box na ito sa platform na gawa sa jade. Mayroon ding lock ang gintong box na ito, kaya hindi magagawa ng kahit na sinong makuha ang Dragon Essence ng basta-basta. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Daryl na kinakailangan niyang gumamit ng internal energy para buksan ang gintong box. Pero natatakot siyang gawin ito sa takot na baka masira niya ang Dragon Essence na nilalaman nito. Dito na nagdesisyon si Daryl na gamitin ang White Lily Cold Flame para tunawin ang box matapos mag-isip ng isang sandali. Nang makapagdesisyon si Daryl, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay para gamitin ang White Lily Cold Flame. Pagkatapos nito, lumutang ang White Lily Cold Flame sa gitna ng ere at agad na bumalot sa gintong box habang nasa ilalim ng kontrol ni Daryl. Tinitigan ng husto ni Daryl ang box habang maingat itong tinutunaw. Isa itong napakadelikadong trabaho dahil maaari niyang masira ang Dragon Essence na nasa loob ng box sa sandaling magkamali siya ng pagtunay sa lalagyan nito. Ang White Lily Cold Flame ang nangunguna sa mga mahiwagang apoy kaya natural lang na magkaroon ito ng napakatinding lakas. Pisasti! Hindi nagtagal ay nagsimula na ring matunaw ang gintong box matapos tamaan ng mahiwagang apoy ng White Lily Cold Flame. Haha! Mapapasakamay ko na rin ang Dragon Essence. Natuwa ng husto sa mga sandaling ito si Daryl na nanginig sa sobrang pagkasabik. Maliit na diwata. Maliit kong asawa, hintayin mo ako. Ililigtas kita. Sush! Pero isang babae ang pumasok sa mga sandaling ito. Ang babaeng ito ay may kaakit-akit na hubog ng katawan at nanalamig na mukha. Siya ay walang iba kundi si Laura Hanson. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas mula noong gamitin ni Laura ang kanyang Hell Flame para sunugin ang balat ni Robert. Ilang tao lang ang makakatiis sa ganito katinding sakit, kaya hindi nagtagal ay hindi na nakatiis si Robert at agad na sinabi sa kanya ang kinaroroonan ng Dragon Essence na agad pinuntahan ni Laura. Pero napasimangot si Laura nang makarating siya sa entrance ng kwarto. Mayroon ng tao sa loob at ang taong ito ay walang iba kundi si Daryl. Nanginig sa mga sandaling ito si Laura matapos tingnan si Daryl sa loob ng kwarto gamit ang puno ng pagkasurpresa niyang mga mata. Muling magbubukas ang mga naghilom na sugat ng kahit na sino sa sandaling makita mong muli ang isa sa iyong mga kaaway. Dito na nagliyab ang galit ni Laura matapos maalala ang pagwasak ni Daryl sa incandescent sect. At pagkatapos ay napansin niya na ginagamit ni Daryl ang White Lily Cold Flame para tunawin ang gintong box. Dito na niya na-realize na nandito rin si Daryl para kunin ang Dragon Essence. Napuno ng galit sa mga sandaling ito si Laura. Gusto na niyang makuha ang Dragon Essence para mapagaling ang kanyang kapatid kaya paano niya magagawang ibigay ito sa taong pinakakinamumuhian niya sa lahat. Buzz! Sa mga sandaling yon, hindi na nagdalawang isip pa si Laura habang tumitingkayad at lumulukso paharap. Kasabay nito ang paglabas ng napakalakas niyang aura na naipon sa kanan niyang palad, malakas niya itong ibinato sa likuran ni Daryl. Sa mga sandaling ito, hindi man lang nakita ni Daryl si Laura.
Nakafocus siya ng husto sa pagtunaw ng gintong box na nasa kanyang harapan dahil malapit na itong matunaw ng tuluyan. Nasa pinakaimportanteng bahagi na siya ng pagtunaw nito. Bang! Malakas na tumama kay Daryl ang pag-ataking iyon na nakapagpatalsik sa kanya ng ilang dosenang metro bago malakas na tumama sa sahig at dumura ng sariwang dugo. Sa totoo lang, malaki na ang inimprove ng lakas ni Laura nitong mga nakaraang araw. Kaya kung lalabanan siya ni Daryl ngayon gamit ang kasalukuyan nitong lakas, wala nang kahit na sino ang makapagsasabi kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Pero hindi napansin ni Daryl ang sorpresang pag-atake na ginawa ni Laura. Buwisit! Nang tumama ang kanyang katawan sa lupa, naramdaman ni Daryl ang pagkadurog ng kanyang mga internal organ na nakapagparamdam sa kanya ng napakatinding sakit na halos makapagpahimatay sa kanya. Masyadong naging malakas ang puwersa ng pag-ataking iyon, at nahirapan na rin ang tinamaang si Daryl sa pagtayo. Dito na namanhid ang buong katawan ni Daryl, hindi na niya magamit ang kahit kaunting bahagi ng kanyang lakas. Ikaw, namumuhing tiningnan ni Daryl si Laura. Buwisit! Paano nakarating ng ganito kabilis dito ang babaeng yan? Kaunti na lang. Nasa huling bahagi na siya ng pagkuha sa Dragon Essence, pero nagawa pa rin siyang atakihin ito. Sa mga sandaling ito, halos sumuka na si Daryl ng dugo sa sobrang tindi ng galit na kanyang naramdaman. Kasabay nito ang dahan-dahang paglakad ni Laura palapit sa platform na gawa sa jade kung saan makikita ang tunaw ng gintong box. Itinaas nito ang kanyang kamay at kinuha ang Dragon Essence mula sa box. Maingat niyang itinago ang Dragon Essence bago ngumiti. Tuluyan na ring gagaling ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng MG Dragon Essence, makakatulong din ito para pataasin pa ng husto ang kanyang lakas. At kapag nangyari iyon, magagawa na nilang dalawa na muling itayo ang nawasak nilang incandescent sect, at hayaan itong mamayagpag sa lugar na ito. Dito na nabahala ng husto si Daryl matapos makita ang pagkuha ni Laura sa Dragon Essence ng Pamilya Box. Daryl! Sa mga sandaling ito, tumitig ng husto si Laura kay Daryl habang nagngingit-ngit na sinasabi na, kung ganoon ay hindi ba't itinadhana talaga tayong magkita rito. Binyayaan talaga ako ng Diyos. Hindi lang niya ibinigay sa akin ang Dragon Essence, dahil maging ikaw ay ibinigay niya rin sa akin. Nabalot ng pagiging malisyoso ang magandang mukha ni Laura habang sinasabi ang mga bagay na yon. Sabihin mo sa akin kung paano mo gustong mamatay. Dito na siya dahan-dahang naglakad gamit ang kanyang high heels at intensyong pumatay. Hindi na naitago pa ni Laura ang kanyang galit habang inaalala ang pagkawasak ng kanyang sekta sa kanyang harapan. Hindi niya siyempre mapapatay si Daryl ng ganoon kadali. Gusto niyang ilabas ang lahat ng hinanakita na kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtorture kay Daryl hanggang sa magmakaawa na itong patayin siya ni Laura. Napangiti pa rin ang namumutlang mukha ni Daryl habang sinasabi na, para magawang umatake ni Laura Hanson ng patalikod, magkapatid nga talaga kayo ni Mateo Hanson. Pareho kayong mga walang hiya. Slap! Dito na naglakad si Laura papunta kay Daryl para sampalin ito ng malakas. Dahil sa matinding panghihina ng katawan ni Daryl, hindi na niya nagawa pang mailagan ang sampal na yon. Direkta siyang tinamaan ng sampal ni Laura na nakapagpamanga sa buo niyang mukha. Malapit ka nang mamatay pero hindi mo pa rin nagawang magmakaawa sa akin, nanalamig na sinabi ni Laura habang nakatitig kay Daryl. Nanakit ang buong mukha ni Daryl pero mas matindi pa rin ang nararamdaman niyang pagkabahala sa kanyang dibdib. Hindi na niya magamit ang kanyang internal energy sa tindi ng tinamong pinsala ng kanyang katawan, kaya hindi niya magawang gamitin ang White Lily Cold Flame. Hindi niya man lang mailabas ang malalakas na taong nasa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda dahil sa panghihina niyang ito. Kaya maaari na nating sabihin na wala na siyang kahit na anong suporta sa mga sandaling ito. Ano na ang gagawin ko? Lihim na tiningnan ni Daryl si Laura habang nag-iisip ng husto. Masasabi niya nga na hindi lang maganda ang sect master ng incandescent sect na si Laura dahil mayroon din itong mapagmahal na aura. Kahit na magkaaway silang dalawa, hindi pa rin naiwasang mapabulong ni Daryl nang makita niya ito ng malapitan. Matagal niya na rin hindi ito nakita, mas naging attractive pa siya ngayon. Nakasuot si Laura ng isang kulay dark na mahabang dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Kahit na naglabas ito ng isang pumapatay at puno ng pagkamuhing aura, mas nagmukha pa rin itong kaakit-akit para kay Daryl.
Nanlalamig na kumislap ang mga mata ni Laura nang makita nito ang pagtingin ni Daryl sa kanyang katawan. Slap! 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 Dito na sinampa ni Laura si Daryl ng ilan pang beses nang biglaan. Dudukutin ko ang mga mata mong iyan sa sandaling tingnan mo pa ako ulit gamit ang mga matang iyan. Nanlalamig na sinabi ni Laura. Buwisit. May attitude ang isang ito, mapait na reklamo ni Daryl, hindi na niya nagawa pang tingnan si Laura. Hindi ka ata natatarantang mabuhay ngayon, Daryl. Ayaw pa rin siyang pakawalan ni Laura habang nanlalamig itong nagtatanong ng kung gusto mong mamatay ng mabilis, sagutin mo ang ilan sa mga tanong ko. Kung hindi ay sisiguruhin kong maghihirap ka muna bago ka mamatay. Tumingin si Laura sa kanyang paligid habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Madalas na magkasama sina Daryl at ang kanyang mga kinakapatid. Kaya siguradong malapit nakatira lang sila malapit sa lugar na ito kung nagawa ni Daryl na magpunta sa Ancestral Hall ng Pamilya Box. Masyadong magiging madali para sa kanya ang pagpatay kay Daryl sa mga sandaling ito. Pero mas maigi kung magagawa nitong sabihin ang kinaroroonan ni Dax at Chester bago niya ito patayin. At kapag nangyari iyon, magagawa na rin niyang labanan ng paisa-isa ang dalawa, at maipaghiganti ang ginawang pagsira ng mga ito sa kanyang incandescent sect. Matapos maring ang mga salitang ito, nagtanong si Daryl ng, ano ba ang gusto mong itanong? Magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay kung hindi siya kaagad papatayin ng isang ito. Hindi naman nag-react si Laura sa mga sinabi ni Daryl at nanlalamig na nagtanong ng, tatanungin kita, nasa Miss Loren din ba ngayon sina Dax at Chester? Nasaan sila? Napahinga ng malalim si Daryl habang iniisip kung paano siya tatakas. Dito na siya sumagot ng malapit lang sila sa akin, pero hindi ko masasabi kung nasaan ba talaga sila ngayon. Ikaw? Bang? Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, naglakad si Laura papunta sa kanya para itaas ang kanyang hita na nakasuot high heels at gamitin ito para apakan si Daryl. Tapat ka kaya hindi mo ito sasabihin sa akin tama? Tingin ni Laura pababa sa kanya. Tanging sakit lang ang naramdaman ni Daryl sa kanyang mukha habang sinusubukan niyang makawala pero hindi niya magawang gumalaw. Masyadong naging malakas ang sorpresang pag-atake ni Laura at wala na rin siyang lakas na magagamit sa mga sandaling iyon. Siguradong mangangailangan siya ng ilang dosenang oras bago tuluyang mabawi ang nawalang lakas sa kanyang katawan. Mahina namang tumawa si Laura rito. Kung ganoon ay hindi mo pa rin talaga sasabihin sa akin kung nasaan sila. Alam mo ba kung paano ko nakumbinsi si Robert Box kanina? Sinunog ko lang naman siya ng hell flame na susunog sa iyong balat na maglalagay sa iyo sa gitna ng buhay at kamatayan. Dito na itinaas ni Laura ang kanyang kamay kung saan nabuo ang isang kulay itim na apoy. Hell flame. Dito na biglang tumawa si Daryl habang nagbibirong tumitingin kay Laura. Nakakalimutan mo na bang mayroon akong white lily cold flame, Master Hanson? Magagawa mo pa rin kayang gumamit ng hell flame sa akin sa sandaling maalala mo ito. Hindi ka ba natatakot na gumanti ito ng pag-atake sa iyo? Kahit na nasugatan ng malubha si Daryl na nagtanggal sa kanya ng kakayahan na gumamit ng white lily cold flame, kusa pa rin itong atake sa sandaling atakihin siya ng ibang mga mahiwagang apoy. Gasp! Nagbago ang itsura ni Laura nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Paano ko nakalimutang mayroon pala siyang white lily cold flame? Sige, marami pa naman akong paraan para torturing ka nang hindi ginagamit ang aking hell flame. Nanlalamig na sinabi ni Laura bago bumunot ng isang latigo sa kanyang katawan. Nagliwanag ng kulay pula ang kanyang latigo na nagmukhang isang mahalagang bato. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang Red Python Whip, isa itong latigo na gawa sa tendon ng isang Red Python. Masyado itong matibay. Mayroon din itong mga tinik na para bang kaliskis ng isang ahas. Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo sa sandaling tamaan nito ang iyong balat? Mahinang tumawa si Laura habang nakatingin pababa kay Daryl. Buwisit, napakawalang awa ng babaeng ito. Natigilan si Daryl sa kanyang sarili pero nagpakita pa rin siya ng walang pakialam na mukha. Oo nga, mukhang ok ang latigo na yan. Pero hindi kaya maputol ang latigo mong iyan sa sandaling latiguhin mo na ako. Mangyak-ngiyak na si Daryl nang sabihin niya iyon na para bang magiging imposible na para sa kanya ang pagtakas gamit ang halos simot niyang lakas. Buwisit, mukhang dito na nga magtatapos ang aking buhay. Matigas ka pa rin ah.
Hinawakan ni Laura ang latigo gamit ang kanyang mga kamay habang tumitingin gamit ang nanghahamon niyang mga mata. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapatigas sa akin. Dito na niya itinaas ang hawak niyang latigo at walang awang nilatigo si Daryl. Whip! Isang dumadagundong na tunog ang kumalat sa paligid habang bumubuka ang tinatamaang parte ng laman ni Daryl. Agad na nabasa ng dugo ang kanyang damit. Gasp! Hindi maiwasang mapapigil hininga ni Daryl bago tahimik na magngit-ngit ng kanyang mga ngipin. Napapula ng napakatinding sakit na ito ang kanyang mga mata. Mas naging walang awa si Laura habang tinitingnan ang itsura ni Daryl. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang dalawa mong mga kinakapatid. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Daryl nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Nagalit naman dito si Laura na muling lumatigo ng mas malakas kay Daryl nang hindi nagsasabi ng kahit na ano. Whip! 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 Parang naging isang mabagsik na ahas na lumilipad sa air ang latigong ito. At ang bawat hampas ng latigo ni Laura ay kanyang inaasinta sa pinakamahihinang parte ng katawan ni Daryl. Dito na agad nababal sa sariwa niyang dugo ang suot na damit ni Daryl. Noong una ay nagngit-ngit lang si Daryl habang tinitiis ang sakit na kanyang nararamdaman. At sa huli ay hindi na rin niya ito natis pa kaya sumigaw na siya ng malakas kay Laura. Laura Hanson, ito lang ba ang kaya mong gawin? Kinikiliti lang ako ng latigo mo. Damihan mo pa, sige pa. Inaamin ko na ang pagkatalo ko sa iyo ngayong araw kaya mas maigi kung papatayin mo na ako. Dahil kung hindi, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses ang ginawa mo sa akin ngayong araw. Manahimik ka. Nagpatuloy sa paglatigo si Laura sa walang lakas na si Daryl. Dito na unti-unting nagdilim ang paningin ng malapit nang mawalan ng malay na si Daryl. Sinamahan ni Laura ng internal energy ang bawat paglatigo ang kanyang ginagawa. Kaya hindi magagawang tiisin ng sinumang cultivator ang 2 beses na pagtama ng latigo nito sa kanila. Pero umasa pa rin si Darly sa kanyang Pure Yang Energy Scripture para protektahan ang kanyang katawan habang tinatanggap ang ilang dosenang beses na paglatigo ni Laura. At sa huli ay nabalot na siya ng mga nakabuka niyang sukat at sariwa niyang dugo. Naubusan na ng pasensya si Laura matapos makita ang malapit ng mawalan ng malay na si Daryl. Papatayin na lang kita ngayong mas pipiliin mo pa ring mamatay kaysa magsalita. Dito na itinago ni Laura ang kanyang latigo habang lumalabas ang internal energy sa kananyang kamay na kanyang gagamitin para atakihin si Daryl. Nasira ang hangin sa kanilang paligid sa sobrang lakas at tindi ng pag-ataking ito. Ito na ang katapusan ko. Dito na nagblangko ang isip ni Daryl. Mamamatay na lang ba ako ng ganoon-ganoon lang? Napaka-unfair nito. Napaka-unfair. Yvonne, Lily, maliit kong diwata, Monica, Dax at Chester, mukhang ito na ang katapusan ko. Magkita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Nanghihina na ng husto si Daryl sa mga sandaling ito matapos makita ang papalapit na atake ni Laura. Hindi man lang niya magamit ang sarili niyang internal energy, paano pa kaya ang pag-iwas sa pag-ataking ito, nasa ilalim na siya ngayon ng napakatinding desperasyon. Tigil! Dito na niya narinig ang mabibisil na tunog ng yapak mula sa entrance ng sikretong tunnel, hindi kalayuan sa kanila nang malapit nang tumama ang pag-atak ni Laura kay Daryl. Sinundan ito ng napakaraming mga naglalakasang cultivator na pumasok sa kwarto na parang isang malaking alon. Kaibigan ng mga cultivator na ito ng pamilya Box. Malakas ang bawat isa sa mga ito na kung saan ang karamihan sa kanila ay nagawa ng tumungtong sa level ng Martial Emperor. 2 mga babae ang tumayo sa kanilang likuran, ang mga ito ay walang iba kundi sina Ashley at Tiffany Box. Mabilis na kumalat sa magkapatid na Box ang balita tungkol sa pagpasok ng isang hindi kilalang tao sa Ancestral Hall na nagbigay ng malaking pinsala kay Robert Box. Nabahala sila ng husto matapos malamang nasaktan ang kanilang ama. Dalian ninyo. Hulihin niyo ang babaeng yan. Nababahalang sigaw ni Tiffany habang nakaturo kay Laura. Dito na pumaligid ang lahat kay Laura habang binubunot ang kanilang mga sandata. Nagpakita ang hell flame sa palad ni Laura matapos nitong baliktarin ang kanyang palad. Ginamit niya ito para salagin ang mga pag-atake ng mga ito habang nainis na tumitingin kay Daryl. Ituring mong swerte ang sarili mo sa pagkakataong ito, Daryl. Hahabulin at hahabulin kita para patayin. Buzz! Hindi na nagtagal pa sa laban si Laura at mabilis na tumakas mula sa kwarto.
Sa totoo lang, wala gaanong kakayahan ang mga taong ito na makipaglaban kay Laura. Pero natatakot pa rin si Laura na baka mas dumami ang mga taong sumusuporta sa kanila sa sandaling magtagal pa ang kanilang laban. Dito natitindi ang sitwasyong hindi napapabor sa kanya, kaya bakit hindi na lang siya umalis ngayong nasa kanya na rin naman ang Dragon Essence ng Pamilya Box. Sa loob ng isang iglap ay nagawang tumakas ni Laura dahil wala namang kahit na sino sa kwartong ito ang may kakayahang pigilan siya. Daryl. Lakad palapit ni Tiffany noong mga sandaling iyon na biglang nagulat matapos makita ang naliligo sa sarili niyang dugo na si Daryl. Noong mga sandaling iyon ay naliligo ng dugo si Daryl mula ulo hanggang paa. Agad namang nanginig ang naguguluhang si Tiffany matapos makita ang sinapit nito. Masyado itong matindi. Pero, hindi ba kumokopya siya sa school ng mga textbook? Bakit siya nandito sa Ancestral Hall? Habang nag-iisip, dahan-dahan siyang tinawag ni Tiffany, "Ok ka lang ba, Daryl?" Nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang sarili si Daryl nang marinig niya ang boses ni Tiffany. Iniling niya ang kanyang ulo bago mawalan ng malay matapos bumigay ng buo niyang katawan. Noong una ay pinilit ni Daryl na magising hanggang sa huling sandali matapos latiguhin ni Laura ng paulit-ulit. Hindi na niya magawa pang ipagpatuloy ang kanyang pagtitiis matapos ma-realize na nasa ligtas na siyang mga kamay, dito na siya tuluyang nawalan ng malay. Samantala, sa Royal City ng New World, hindi naging maganda ang kasalukuyang panahon na nagkaroon ng kalat-kalat na pagulan habang malamig na umiihim ang hangin mula sa hilaga. Pangkaraniwang hindi lumalabas ang mga taga-Royal City sa ganitong klase ng panahon. Pero naging exception ang araw na ito dahil sa pagpaligid ng maraming taga-Royal City sa harapan ng Guangping Palace. Iniskortan ng maraming mga sundalo ang isang karawahing selda sa entrance papasok sa Guangping Palace. Makikita sa loob ng karwaheng ito si Monica Vaughn na nakasuot ng unipormeng sinusuot ng isang bilanggo habang nakakadena ang kanyang mga kamay at paa sa loob ng karwahe. Isang piraso naman ng damit ang nakatali sa kanyang bibig para maiwasan ang pagsigaw ni Monica ng kahit na ano. Tama, ito ang araw kung kailan ipaparada si Monica Vaughn sa mga kalye ng Royal City. Noong mga sandaling iyon, alam na ng lahat ang tungkol sa pakikipagrelasyon ni Monica sa ibang lalaki. Isa itong kahiyahang bagay para sa isang babae na kagaya niya. Ang pagpaparada ay ang pinakamalupit na parusang matatanggap ng sinumang babae na makikipagrelasyon sa ibang lalaki. Sa mga piyudal na lipunang kagaya nito, mas naging mahalaga ang reputasyong pinanghahawakan ng isang babae kaysa sa kanyang buhay. Kaya sa sandaling gumawa ito ng isang malaking eskandalo na nalaman ng publiko, mas matindi pa sa kamatayan ang magiging kapalit nito sa kanyang pamumuhay. Ang mga parusang kagaya ng pagpaparada sa isang babae ay nagdudulot ng matinding epekto sa isipan ng babaeng ipinaparada. Sa mga sandaling iyon, namutla ng husto ang mukha at walang buhay na mga mata ni Monica habang nakatayo at nakatingin sa labas ng karwahe. Walang tigil na tumulo ang luha sa kanyang mga mata na parang mga basag na perlas mula sa isang nasirang necklace. Naramdaman ni Monica na parabang nasa gitna siya ng impyerno matapos ikulong ng 3 araw at makatanggap ng walang katapusang torture. Pagkatapos ng 3 araw, tuluyan nang nawala sa kanyang sarili si Monica. Namanhid ang buong katawan at damdamin ni Monica habang pilit na ipinaparada sa buong Royal City. Squeak! Sa mga sandaling ito, lumabas ang ilang mga maskuladong lalaki sa Guangping Palace habang dala-dala ang isang debuhat na upuan. Makikitang nakaupo sa ibabaw nito si Lady Denise. Sa mga sandaling iyon, tumingin ang masayang si Denise palabas ng mula sa matapos niyang hawiin ang kurtina ng kanyang upuan. Mas tumindi ang tuwa na kanyang naramdaman matapos makita ang nakatayong si Monica sa loob ng seldang karwahe. Ipinaparada na ang hayop na yon. Kaya kinakailangan niya itong sundan at tingnan siyempre. Haha! Malalaman na rin ng buong New World na nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki ang babing ito ngayong araw. Pandidirihan na rin siya ni Lord Kennybread sa sandaling bumalik ito ng palasyo. Mas mamahalin niya na rin ako habang inaalis ang imahe ni Monica sa kanyang isipan at atensyon. Masayang ngumiti si Denise habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Lady Denise. Sa mga sandaling ito, mabilis na lumapit sa kanya ang isa sa mga bantay at buong galang na sinabing, oras na po para simulan ang parada, Lady Denise. Itinango naman ni Lady Denise ang kanyang ulo habang naaalala ang isang bagay.
Oo nga pala, nasaan na ang anak niya sa labas? Itali niyo siya sa likuran ng karwaheng iyon para makita niya kung gaano talaga kabasura ang kanyang ina. Ano? Itatali rin ang bata para iparada sa harap ng maraming tao. Dito na biglang napuno ng tensyon ang itsura ng bantay, bago nag-iingat na magtanong ng, pero Lady Denise, masyado pa pong bata si Ambrose Darby. Hindi po ba masyado na itong sobra? Tumitig sa kanya si Denise at walang awang sumagot ng, ano? Itinuturing mo ba talagang anak ni Lord Kenny ang anak na yon ni Monica sa labas? Isa lang siyang anak sa labas ng hayop na yon. Kaya ano ang dapat mong ikaawa sa kanya? Bilisan mo nang itali ito roon. Naiintindihan mo ba ako? Sige, sige. Gagawin na po namin ang inyong gusto. Hindi na nagsalita pa ng kahit na ano ang bantay matapos makita kung gaano kagalit si Lady Denise. Mabilis lang itong sumagot, tumalikod at umalis. Hindi nagtagal ay dinala na ng mga bantay si Ambrose Darby papunta sa karwahe. Mama. Agad na tumili si Ambrose matapos makita ang nakakulong niyang ina sa karawahe. Susugod na sana siya papunta rito nang harangin siya ng mga bantay. 3 araw na niyang hindi nakikita ang kanyang ina. Kaya masyadong masakit na makita ang pagiyak na ginawa nito hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata. Pero walang naging pakialam sa kanya ang karamihan ng mga tao maliban sa ilang mga bantay at mga tagapaglingkod sa palasyo. Determinado na si Lady Denise na parusahan ang maginang ito. Sino nga ba sa mga tagapaglingkod na ito ang magmamakaawa para sa batang ito? Dalian niyo ng itali ang hayop na ito sa likuran ng karwahe, utos ni Denise. Dito na umabante ang ilan sa mga sundalo, matapos marinig ang kanyang mga utos, dinakman nila ang nagliliitang mga kamay ni Ambrose at itinali ito sa likuran ng karwaheng kinaroroonan ng kanyang ina. Kasalukuyan ng namamanhid at walang gala ang nakakulong na si Monica sa karwahe, pero agad siyang bumalik sa realidad nang bigla niyang marinig ang pagtawag na ginawa sa kanya ng kanyang anak. Halos madurog na ang puso ni Monica nang makita niyang nakatali si Ambrose sa likuran ng karwahe. Nagpumiglas ito pero mahigpit na itinali ang kanyang mga kamay at paa. Hindi siya makagawa ng kahit na anong galaw para malapitan ito. Humalo ang kanilang luha sa malamig na tubig ulan na tumutulo sa kanyang mukha. Patawarin mo ako anak dahil hindi kita nagawang maprotektahan. Simulan na ang parada. Sa mga sandaling ito, ikinaway ng kapitan ng mga bantay ang kanyang kamay matapos magbaba ni Lady Denise ng utos, dito na dahan-dahang umabante ang karwahe. Nagtaas ang 2 mga bantay ng isang karatulang gawa sa kahoy na sumunod sa karwaheng kinaroroonan ni Monica. Mababasa sa karatula ang mga salitang, inakit ni Monica Valve ang tagapagalaga ng kabayo at naging isang kahigahiyang babae. Dapat lang na iparada siya sa mga kalye ng Royal City. Napuno ng mga tao sa mga sandaling ito ang magkabilang gilid ng kalye. Nabalot ito ng mga tao matapos umattend sa parada ang bawat isang mamamayan ng Royal City. Agad na tumuro at nagbigay ng masasakit na insulto ang mga ito nang makita nila ang dahan-dahang pagdaan ng karwahe sa kanilang harapan. Ito na ba ang asawa ni Lord Kenny Bread? TKS, nagawa niyang akitin ang tagapagalaga ng kabayo. Napakahayop niya nga talaga. Oo, binigyan siya ni Lord Kenny ng isang marangyang buhay. Pero nagawa pa rin niyang humantong sa paggawa ng mga immoral na bagay. Wala talagang hiya ang taksil na ito. Mayroong bata na nakatali sa likuran. Mukhang ito na nga ang anak niya sa labas. Walang tigil na nagbigay ng insulto at sermon ang mga ito, pero wala pa ring naging pakialam si Monica sa kanila. Sa mga sandaling yon, ang buo niyang focus ay nakatuon kay Ambrose na nagkakandara pang sumusunod sa sinasakyan niyang karwahe. Nagawa nitong madapa ng ilang beses na nakapagpaputik sa buo niyang katawan, habang unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Masyado pang bata si Ambrose para maranasan ang mga ganitong klase ng bagay. Nababad na sa tubig ulan ang kanyang mga damit habang walang tigil na umiiyak matapos makaramdam ng matinding lamig. Naramdaman ni Monica na parabang sinaksak siya sa kanyang puso at malapit nang mawala sa kanyang sarili. Diyos ko! Ano ba ang nagawa ko? Parusahan mo na ako pero maawa ka sana sa anak ko. Masyado pa siyang bata, may nakataling piraso ng damit sa bibig ni Monica, kaya wala na siyang nagawa kundi tahimik na sumigaw habang walang tigil na tumutulo ang kanyang mga luha. Parami ang mga taong nagsisiksikan sa magkabilang banda ng kalye.
Hayop ka! Sigaw ng ilang tao sa tabi ng kalsada habang nakaturo kay Monica. Bigla itong gumawa ng isang napakalakas na ekso na nakapagpasigaw sa mga katabi nitong tao ng sabay-sabay. Hayop ka! Dapat lang iyan para sa katulad mong gumawa ng isang immoral na bagay. Mamatay ka ng immoral ka. Dahil sa galit, kinuha ng mga tao sa paligid ang anumang bagay na kanilang madadampot, mga sirang gulay, panis na itlog, mga maliliit na bato, at sinimulang ibato ang mga ito kay Monica. Hindi nagawang ilag ni Monica ang kakanyang katawan, kaya agad itong nabalot ng maduduming bagay na ibinato ng mga tao sa kanya. Sa mga sandaling ito, napangiti si Denise matapos makita ang sitwasyon mula sa kanyang dekargang upuan. Hayop ka, iyan ang mapapala mo sa pakikipagkumpetensyang ginawa mo sa akin para sa pagmamahal ni Lord Kennybread. Mama. Mas tumindi pa ang iyak ni Ambrose nang makita niya ang eksenang ito. Huwag niyong saktan ang mama ko. Mga salbahe kayo. Salbahe kayong lahat. Sush! Dito na napatingin ang ilang mga tao kay Ambrose. Hayop na bata ito. Paano niya nagawang pagsabihan pa tayo? Ibato niyo na sa kanya ng mga ibabato dapat natin sa ina niya. Oo nga, nang matuto naman siya ng leksyon. Dito na nagbato ang karamihan sa mga tao ng iba't ibang mga bagay kay Ambrose. Masyado pang mahina at bata si Ambrose. Kaya agad itong nawalan ng malay matapos tamaan ng ilang mga sirang itlog. Pero nagpatuloy pa rin sa pagabante ang karwahe, kahit kinakaladkad na lang nito ang walang malay na katawan ni Ambrose sa maputik na daang basa sa ulan. Nagdilim na ang paniningin at parang mawawalan na rin ng malay si Monica nang makita niya ang eksenang ito. Tigil! Tigil! Hindi na matiis pa ng pinuno ng mga bantay ang kanyang nakikita kaya agad niyang ipinagutos ang pagpapahinto sa karwahe bago tumakbo papunta sa debuhat na upuang kinaroroonan ni Lady Denise. Nawalan na po ng malay ang bata, Lady Denise. Maaari siyang mamatay sa sandaling magpatuloy pa tayo, maingat na sinabi ng bantay kay Denise. Ano bang mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Nanalamig siyang tiningnan ni Denise. Hindi ka dapat mag-alala sa hayop na yan. Lady Denise, tumingin ang kapitan ng mga bantay kay Ambrose, habang nagpapakita ng nasasaktang mukha kay Denise. Lady Denise, wala pong kinalaman si Ambrose sa kahit na anong nagawa ni Mistress Monica. Hayop ka! Agad nitong sinampa ni Denise bago nanlalamig na sabihin, ang pagkakamaling nagawa ng hayop na batang iyan ay ang pagsilang niya sa mundong ito. Napabuntong hininga na lang ang kapitan ng mga bantay bago niya naawang tiningnan si Ambrose. Wala nang malay sa mga sandaling ito si Ambrose na nagtamo rin ng serisong mga injury matapos kaladkarin ng karwahe ang kanyang katawan sa lupa. Pero wala pa ring plano si Lady Denise na pakawalan ito. Kaya wala nang nagawa ang kapitan kundi mapailing habang iniiwas ang kanyang tingin kay Ambrose. Durog na ang puso ni Monica sa mga sandaling ito. Walang kahit na sinong ina ang makakatiis na makita ang kanilang anak na kinakaladkad sa lupa. Pero hindi pa rin tumigil ang mga tao sa pagbabato ng mga sirang repolyo at maliliit na bato kay Monica. Hayop ka! Huwag niyo na siyang iparada. Bitayin niyo na lang ang isang iyan. Oo nga, bitayin niyo na lang iyan. Bitayin niyo na siya. Sinimulan ito ng isang tao na agad sinundan ng mga taong nakarinig dito sa loob ng isang iglap. Malakas silang sumigaw habang namumuhing tinitingan si Monica gamit ang kanilang mga mata. Wala namang naging pakialam si Monica sa naging sigaw ng mga ito. Sinubukan niyang ilingon ang kanyang ulo sa abot ng kanyang makakaya para tingnan ang kanyang anak na nasa likuran ng karwahe. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi na niya matiis na makitang ganoon si Ambrose. Dito na niya itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa malayo kung saan nakita niya ang isang bagay na nakapagpanginig sa buo niyang katawan. Makikita sa dulo ng kalyeng ito ang isang mataas na platform kung saan nakasabit ang isang malaking lubid na pagbibitinan sa sinumang pinaparusahan ng bitay sa kanilang syudad. Mahalatang magtatapos ang paradang ito sa sandaling makarating sila sa platform na gawa sa kahoy na kanyang nakita. Ang magiging huling hatol kay Monica ay ang parusang bitay na gagawin sa ibabaw ng platform na iyon. Hindi. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa ako maaaring mamatay. Hindi ko pa nakikitang muli si Daryl. Hindi pa namin napapalaki ng sabay ang anak naming dalawa. Hindi ako maaaring mamatay ng ganoon-ganoon na lang.
Nagpatuloy sa pagpupumiglas para makawala si Monica. Pero mahigpit na nakalok ang bakal na mga kadenang nakapulupot sa kanyang mga kamay at paa, kaya wala nang naging silbi ang pagpupumiglas niyang ito. Sa loob ng Investigation Bureau sa kabilang banda ng Royal City, kasalukuyang nakaupo si Lord Quennebread sa kanyang table, habang tinitingnan ang makapal na bulto ng mga files sa kanyang harapan. Mula noong mawala ang mahiwagang barrier, na naghihiwalay sa siyam na mainland, nagsimula ng makipagkalakalan ang mga mainland sa isa't isa. Nakahanda na ang New World na mag-import ng mga produktong ginamitan ng makabagong teknolohiya, kaya inatasan ng Emperor si Lord Quennebread na ayusin ang tungkol sa bagay na ito. Dahil dito, hindi na nagkaroon si Lord Quennebread ng maayos na pahinga nitong nakalipas na 2 buwan. Lalo na nitong nakalipas na 2 linggo kaya bihira na lang siyang bumalik sa Guangping Palace sa dami ng bagay na kinakailangan niyang asikasuhin. Kasalukuyan nang nakasandal sa kanyang lamesa si Lord Quennebread para ipikit ang kanyang mga mata at sandaling magpahinga nang marinig niya ang ingay mula sa kumosyong nangyayari sa labas. Masyado itong naging maingay. Matapos mairita sa ginagawang ingay ng mga ito, agad siyang sumigaw para tawagin ang isa sa kanyang mga tauhan. Men! Nang marinig ang kanyang sigaw, isa sa mga personal niyang bantay ang pumasok at buong galang na nagtanong ng, "Ano po ang maitutulong ko sa inyo, Lord Quennebread? Bakit ba ang ingay sa labas? Ano ba ang nangyayari?" Nakasimangot na tanong ng naiiritang si Lord Quennebread. Iniling naman ng bantay ang kanyang ulo, habang nagpapakita ng blangkong mukha, at sumasagot ng, "Hindi ko rin po alam. Hayaan niyo pong tingnan ko ito para sa inyo." At pagkatapos ay mabilis na lumabas ang bantay sa lugar na yon. Hindi nagtagal ay nababahala itong bumalik para mag-report kay Lord Kenny. May masama pong nangyari. Pinunasan ng bantay ang namamawis niyang noo nang makarating siya sa hall. Lord Quennebread, kinulong po nila ang mistress sa isang karawahe at kasalukuyang ipinaparada sa mga kalye ng Royal City. Gusto rin nila itong bitayin. Natural lang nakilala nito si Monica Vaughan matapos maging isang personal na bodyguard ni Lord Quennebread. Ano? Agad na napatayo sa sobrang gulat si Lord Quennebread para tumakbo palabas nang hindi nagsasabi ng kahit na ano. Ikinulong ang mahal kong asawa sa karwahe para bitayin. Ano ba ang nangyari? Sa mga sandaling ito, sa paligid ni Monica. Bitayin niyo na siya. Bitayin niyo na ang hayop na yan. Habang nasa ilalim ng mga galit na sigaw ng mga tao sa paligid, dahan-dahang huminto ang karwahe sa harapan ng kahoy na platform. Mabilis na naglakad ang ilang mga bantay para buksan ang karwahe para buhatin ang walang lakas na si Monica palabas matapos utusan ni Denise. "Ambrose, anak ko." Sa mga sandaling iyon, binuga ni Monica ang nakataling damit sa kanyang bibig matapos magpumiglas bago tumalikod at tumakbo papunta kay Ambrose habang umiiyak ng malakas. Pero nakatali pa rin sa kadena ang kanyang mga kamay at paa kaya agad din siyang naharang ng mga bantay. Nakita ni Monica ang babad sa putik na katawan ng munti niyang anak na si Ambrose habang tahimik at walang malay na nakadapa sa lupa. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito o hindi. "Patawarin mo ako, Ambrose. Patawarin mo ako?" Tiningnan ni Monica ang kanyang paligid at malakas na sumigaw sa mga taong nanginsulto sa kanya ng, "Hindi ako malanding babae. Hindi ko ginawa ang mga bagay na inaakusa nila sa akin. Hindi ko." Dito na tumingin si Monica sa debuhat na upuan hindi kalayuan sa kanya kung saan nakita niya si Denise mula sa kortinang gawa sa beds, para sabihing, "Denise, magkaibang bagay ang ginawa mong pangsisetop at pagtrato sa anak ko ng ganyan. Hindi ka ba nag-aalala na baka tamaan ka na lang ng kidlat?" Narealize na rin ni Monica matapos maikulong ng 3 araw na sinetop lang siya ni Denise. Ang tagapag-alaga ng kabayong si Ian Maxwell ay isang matatakuting lalaki kaya hindi siya nito magagawang siraan nang walang utos mula kay Denise. Kasabay pa ito ng biglang pagkamatay ni Ian matapos ng nangyari. Sinasabi ng lahat na nagpakamatay daw ito pero si Denise talaga ang pumatay sa kanya para mapagtakpan ang kanyang mga ginawa. Hayop ka! Hindi ka pa rin umaamin hanggang ngayon? At nagawa mo pang pagbintangan si Denise na nang set up sa iyo. Hindi na napigilan pang manermo ni April na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng debuhat na upuan. Napuno ng galit ang nanlalamig na si Denise habang ikinakaway ang kanyang kamay. "Bitayin niyo na siya, bitayin niyo na siya ngayon din." Walang awa at natutuwang tiningnan ni Denise si Monica habang sinasabi ang mga bagay na iyon.
Ano naman kung sinetop kita? Alam na ngayon ng buong Royal City na isa kang malanding babae. Sabihin mo na lang kay Haring Yaman ng impyerno ang anumang gusto mong sabihin mamaya. Dito na hinila ng ilang mga bantay si Monica papunta sa kahoy na platform, matapos magbaba ni Denise ng mga utos. Agad na ipinulupot ng isa sa mga bantay ang tali sa paligid ng kanyang leeg. Hayop na ito, kinakailangan pa natin siyang saktan kahit malapit na itong bitayin. Saktan niyo siya, hindi nagpakita ng kahit kauting awa ang mga tao sa paligid matapos makita ang bibitaying si Monica. Kaya agad na nagbato ang mga ito ng mas maraming mga itlog at bato kay Monica. Hindi lang pisikal na sakit ang naramdaman ni Monica, dahil mas naging masakit ang sugat na kanyang naramdaman sa kanyang puso. Walang tigil na tumulo ang kanyang luha, matapos hindi maiwasang makita ang masaklap na sinapit ng kanyang anak na si Ambrose. Dito na siya umiyak ng malakas. Aalis na si Mama, Ambrose. Mamimiss talaga kita. Dad. Sa mga sandaling ito nagbato ang isa sa mga tao ng malaking bato na direktang tumama sa mukha ni Monica at nagpadugo sa maganda nitong mukha. Patayin niyo na ang hayop na ito. Immoral kang babae ka. Dapat lang na mamatay ka na. Hindi tumigil sa kasisigaw ang mga tao habang nagbabato ng iba't ibang bagay na gaya ng repolyo at maliliit na bato kay Monica. Noong una ay umaambon lang sa paligid. Pero sa mga sandaling ito ay unti-unting lumakas ang buhos ng ulan. Basang-basa na sa tubig ulan at kanilang mga dugo sina Monica at Ambrose na nakapagpamiserable sa kanilang mga itsura. Tama na, tili ni Monica. Wala na siyang pakialam sa pambabato ng mga tao sa kanya. Pero binabato rin ng mga ito ang anak niyang si Ambrose. Wala nang malay sa mga sandaling ito ang namumutlang si Ambrose matapos magtamo ng matinding sugat ang buo niyang katawan matapos tamaan ng ilang mga bato. Dad. Napakawalang kwenta talaga ng hayop na yan. Batuhin niyo pa siya. Nagpatuloy sa pambabato ang mga tao sa paligid. Habang tumatagal ay mas patindi ng patindi ang pambabato na ginawa sa kanya ng mga tao. Hindi ako malandi. Hindi, walang magawang umiyak si Monica, pero walang kahit na sinong nakinig sa kanya. Nakaramdam siya ng hinanakit habang walang tigil na tumutulo ang kanyang luha. Tumigil na kayong lahat. Pero isang galit na sigaw ang narinig ng lahat sa gitna ng ire sa mga sandaling ito. Isang lalaki ang mabilis na lumipad palapit habang hindi pinapansin ang ulan na bumabasa sa suot niyang damit. Ito ay walang iba kundi si Lord Kenny Bread. Dapat lang na mamatay kayong lahat. Dito na binunot ng may namumulang mga mata na si Lord Kenny Bread ang mahaba niyang spear, habang mabagsik na tumitingin sa mga tao na nasa kanyang paligid. Agad na tumalsik ang ilang mga bantay na nasa tabi ni Monica, habang dumudura sila ng sariwang dugo. Gasp! Agad na nabalot ng katahimikan ang bahaging ito ng kalye sa loob ng isang iglap. At pagkatapos ng isang mahabang sandali, agad na umusbong ang mainit na usapan sa paligid. Nagbalik na si Lord Kenny Bread. Lumipad ang may namumulang mga mata na si Lord Kenny Bread sa harapan ng seldang karwahe bago itaas ang kanyang kamay, bunutin ang kanyang saber, at malakas itong ihampas sa karwahe. Klang! Dito na nagkapira-piraso ang seldang karwahe. Lumipad ang katawan ni Monica na agad namang sinalo ni Lord Kenny Bread matapos nitong hawakan ang baiwang ni Monica na nakapagpalapit dito sa kanya. Lord Kenny. Nasurpresa at natuwa ng husto si Monica noong mga sandaling yon. Bahagyang bumuka ang mga namumula niyang labi bago nang hihinang magsabi ng dalawang mga salita bago tuluyang huminto sa pagsasalita. Halos naiyak na ni Monica ang kalahati sa kabuohang pag-iyak na kanyang ginawa nang iparada siya papunta sa platform na ito at batuhin ng mga tao sa paligid. Huwag kang magalala, dear. Nandito na ako. Nandito na ako, dahan-dahan siyang kinomfort ni Lord Kenny Bread. Walang tigil na nakaramdam ng sakit ang kanyang puso na parabang tinamaan ng libu-libong pana. Kasalukuyang maputla ang sugatan at mangandang mukha ni Monica. Naging matindi ang paghinga na kanyang ginawa matapos walang tigil na itorture ng mga taong ito. Ano ba ang nangyari rito? Sino ang nagbigay sa iyong karapatang bitayin siya? Namaos ang kanyang boses habang tinitingnan ni Lord Kenny Bread ang kanyang paligid. Nitong mga nakaraang araw ay naging busy siya ng husto sa bagay na ipinapagawa sa kanya ng Emperor, kaya hindi na niya alam kung ano ang mga nangyayari sa kanyang tahanan. Hindi na niya makontrol ang kanyang galit nang makita niyang sugatan si Monica,
at nakahandusay sa sahig ang anak nitong si Ambrose. Dito na nagtuloy-tuloy ang pagtindi ng kanyang galit. Kinalaunan, napatitig si Lord Quennebread sa kapitan ng mga bantay. Ang lakas ng loob mong tratuhin ng ganito ang asawa ko. Gusto mo na bang mamatay? Dad. Nanginig ang buong katawan ng kapitan sa mga sinabing ito ni Lord Kenny hanggang sa tuluyan na itong mapaluhod at natatakot na sabihing, Lord Quennebread. Hindi naman po sa gusto namin siyang tratuhin ng ganito. Nagkamali po sa inyo ang mistress. Dito na niya tiningnan ang kahoy na karatula sa likuran ni Monica. Nakasulat sa karatulang ito kung paano naging isang immoral na babae si Monica. Kasalukuyan na ring nakatingin si Lord Quennebread sa karatulang ito habang mahigpit na nagsasara ang kanyang mga kamao. Ano? Tinukso ng mahal ko ang tagapagalaga ng kabayo sa palasyo at natulog ng magkasama. Paano ito naging posible? Napakapuro at napaka-inosente nito, paano niya nagawang akitin ang tagapagalaga ng kabayo? Kasabay nito ang pagsandal ng nanghihinang si Monica kay Lord Quennebread na parabang mawawalan na siya ng malay anumang oras, at nauutal na sumagot ng Lord Kenny, hindi ko po ito giginawa, sisinetop nila ako. Agad na nagising sa katotohanan si Lord Quennebread nang marinig niya ng mga salitang iyon. Dito na siya tumango at nagsabi ng, nanghihina ka na, dear, kaya huwag ka nang magsalita. Naniniwala ako sa iyo syempre. Dito na sumagot ang kapitan ng mga bantay ng, Lord Kenny, nagpakamatay na po ang tagapagalaga ng kabayo sa tindi ng kahihiyan na kanyang nararamdaman. Nagpakamatay. Nagalit ng husto si Lord Quennebread nang marinig niya ito. Makinig kayong lahat. Ibinaba na niya ang kanyang energy field habang tumitingin sa paligid at sinasabi na, sigurado ak na sinetop si Mistress Monica. Kaya sa susunod, kukunin ko ang buhay ng sinumang mag-uusap ng tungkol sa kanya. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero malinaw na narinig ng kahalating bahagi ng Royal City ang kanyang mga sinabi. Nabasa na ng ulan ang suot na damit ni Lord Kenny pero matayog pa rin siyang tumayo sa ilalim ng ulan. Niyakap niya sa baiwang si Monica at mahinang sinabi na, halika na't umuwi na tayo, dear. HMM. Nakaramdam ng init sa kanyang loob si Monica sa mga sandaling ito. Nabigyan siya ng lalaking ito ng walang kapantay na sense ng security. Sa mga sandaling ito, nanghihina siyang tumango habang naiisip ang isang bagay at nababahalang sumasagot ng, ang anak ko. Nasa karwahe pa ang anak ko. Ano? Mabilis na nagpunta si Lord Kenny sa nagkapira-pirasong karwahe matapos marinig ang mga sinabi ni Monica para tingnan kung nasaan si Ambrose. Dito na biglang namula ang kanyang mga mata habang nagpapakita ang naglalakihang mga ugat sa kanyang noo. Nakita niya ang tahimik na nakabulagtang si Ambrose doon na may namumutlang mukha habang kasalukuyang nababasa ng ulan. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang walang malay habang tinatamaan ng tuloy-tuloy na patak ng ulan. Kasalukuyan ng babad ang buong katawan nito sa ulan. Sush! Agad na tumingin sa paligid ang namumulang mga mata ni Lord Kenny. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Lord Kenny ng napakatinding galit habang tumitingin sa kalangitan para sumigaw ng malakas. Para bang mabibiyak na ng sigaw niya ang langit at lupa, isa itong uri ng galit na may kakayahang makapagpagalaw ng mga bundok at ilog. Gasp! Paisa-isang tinakpan ng mga tao sa paligid ang kanilang mga tainga habang nanginginig sa tindi ng pananakit ng kanilang mga eardrum. Dahan-dahang tumingin si Lord Kenny sa kanyang paligid. Dito na nadurog ang puso at napapigil ng hininga ang mga taong tinamaan ng tingin nito mapabantay man o mga ordinaryong tao na nakapaligid sa lugar na ito. Masyadong nakakatakot ang kanyang mga mata. Lord Kenny, natakot ng husto ang kapitan ng mga bantay habang nakaluhod na hindi makapagsalita sa kanyang pwesto. Dad. Naglakad palapit si Lord Kenny at malakas itong sinipa. Dito na napaungol ang bantay bago malakas na tumalsik patalikod. Lord Kenny. Sa mga sandaling ito, nababahalang bumaba si Denise mula sa debuhat nitong upuan. Tinuro niya si Monica at sinabing, Lord Kenny, hindi karapat-dapat na tratuhin ng tama ang hayop na ito. Nagawa kanyang pagtaksilan at matulog kasama ng ibang lalaki. Isa siyang immoral, isa siyang. Manahimik kang hayop ka. Sigaw ni Lord Kenny habang sinasampal si Denise sa kanyang mukha. Slap! Napalipad ng sampal na ito si Denise ng ilang dosenang metro bago humampas ng malakas sa pader. Dad.
Dito na agad namaga ang kalahati ng mukha ni Denise. Naguluhang tumingin si Denise kay Lord Kenny habang nakakaramdam ng pagkasurpresa, galit at takot sa kanyang pwesto. Sinampal siya nito nang dahil sa walang katayuang babae na ito. Ano? Sinampal ni Lord Kenny si Lady Denise. Agad na umingay ang mga tao sa paligid nang makita ang eksenang ito. Agad silang nagkaroon ng mainit na usapan. Nasaktan ng husto si Denise sa kanyang nasaksihan. Ako ang tunay mong asawa, Lord Kenny. Paano mo ako nagawang saktan ng dahil sa hayop na yan? Gumawa si Monica ng ilang immoral na bagay kaya agad ko siyang ipinarada para maprotektahan ang dignidad at reputasyon nating dalawa. Saan ba ako nagkamali rito? Klang! Mabilis namang naglakad palapit sa kanya si Lord Kenny para iangat ang kanyang kamay at malakas na sakalin sa lig si Denise. Nahirapang huminga si Denise habang nagkukulay blue ang kanyang mukha. Hayaan mong sabihin ko sa'yo na walang kahit na sino sa mundong ito. Walang kahit na sino ang may karapatang mangapi kay Monica o kay Ambrose. Ang sinumang mga api sa kanila ay mamamatay. Sigaw ni Lord Kenny nang may namumulang mga mata, papatayin kita, ang buo mong pamilya sa sandaling bastusin mo sila ulit. Gasp! Dito na niya pinakawalan ang kanyang kamay matapos niyang magsalita na ikinabagsak ni Denise sa maputik na sahig habang naghahabol ng hininga. Bilisan niyong humanap ng doktor. Nanlalamig na tumingin si Lord Kenny sa kapitan ng bantay at sinabing, sa sandaling may mangyari sa batang yan, ang lahat ng umattend sa paradang ito, kayong lahat ay kasama niyang ililibing. Ang lahat ng ito ay ililibing kasama niya. Parang dagundong ng kidlat ang mga salitang ito na sinabi ni Lord Kenny na narinig ng bawat bantay na nasa kanilang paligid. Hula! Agad na natakot ng husto ang mga nakapaligid na bantay at napaluhod sa kanilang narinig. Opo. Tatawag na po ako. Sabi ng kapitang nagtitiis sa sakit na kanyang nararamdaman habang pinipilit na itayo ang kanyang sarili. Nagtawag siya ng ilang mga tauhan para buhatin si Ambrose bago bumalik sa Guangping Palace. Habang ang isa sa mga bantay ay mabilis na nagpunta sa palasyo para tawagin ang doktor. Gasp! Kasabay nito ang pagingay ng mga taong nagsisiksikan sa paligid. Anong nangyari? Nagawa pa ring depensahan ni Lord Kenny si Monica matapos gumawa ng isang immoral na bagay. Siguradong gumamit ang hayop na ito ng mahika para manipulahin si Lord Kenny. Walang tigil na nag-usap-usap ang mga ito na lalong gumalit kay Lord Kenny. Dito na siya tumuro sa mga nakapaligid na tao at nanlalamig na sabihing, manahimik kayong lahat. Mga bantay, hulihin niyo ang mga bumato kay Monica at ikulong niyong lahat. Lord Kenny. Dahan-dahang bumalik sa realidad si Denise sa mga sandaling ito. Huminga siya ng malalim ng ilang beses bago muling maglakad palapit habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Lord Kenny, paano mo ako nagawang sakali ng ganoon katindi ng dahil kay Monica Vaughan? Ako ang asawa mo. At gumawa si Monica ng mga immoral na bagay na nagbigay ng kahihiyan sa ating pamilya. At ang mga taong ito ang humiling na bitayin siya. Kaya bakit mo pa rin ba siya pinoprotektahan? Hinding-hindi kita susundin kahit napatayin mo pa ako ngayon. Gusto mong mamatay? Pagbibigyan ko ang gusto mo. Dito na dahan-dahang tumalikod si Lord Kenny nang may namumulang mga mata at mabagal na maglakad papunta kay Denise habang hawak ang mahaba niyang saber. Napuno ang kanyang aura ng intensyong pumatay sa mga sandaling ito. Lord Kenny. Tahimik na nanginig ang katawan ni Denise matapos makita ang nakakatakot nitong mga mata. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng intensyon si Lord Kenny na patayin siya. Lady Denise. Itinaas ni Lord Kenny ang kanyang saber at inilagay sa lig ni Denise bago nanlalamig na sabihing, malinaw para sa akin kung anong klase ng tao si Monica. Malinaw din para sa akin kung anong klase ng tao ka. Sinabi mo na namatay ang tagapagalaga ng kabayo na inakit ni Monica, hindi ba? Tatanungin kita ngayon, paano namatay ang tagapagalaga ng kabayo na yon? Tumingin ka sa akin at sumagot. Dito na lumabas ang isang malakas na aura sa katawan ni Lord Kenny. Umikot ang mga mata ni Denise habang nararamdaman ang nakakasuffocate na aura ni Lord Kenny. Pero nagkunwari pa rin ito na hindi natatakot habang sinasabi na, inakit ng babaeng ito si Ian Maxwell na nagudyok sa kanyang pagtaksilan si Lord Kenny. At pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang sarili dahil sa kawalan ng mukhang ihaharap sa iyo.
Alam ng kahit na sino sa Guangping Palace ang tungkol sa pangyayaring ito. Dito na sinabi ni Lord Kenny na may namumulang mga mata na, pinatay niya ang kanyang sarili. Napakaganda ng ginawa mong rason. Maganda ang pagkakalatag mo sa planong ito. Hindi ko na dapat itong patagalin dahil sa pagiging mag-asawa nating dalawa, kaya hahayaan na lang kitang mamatay ng mabilis. Palagi mong tatandaan na huwag mong babastusin si Monica sa susunod mong buhay. Atakihin na sana ni Lord Kenny si Denise sa mga sandaling ito. Ano naman kung siya ang tunay niyang asawa? Dapat lang siyang mamatay ngayong inapi nila si Monica. Hindi niyo po iyan maaaring gawin, Lord Kenny. Hindi po maaari. Dito na nagkakaisang lumuhod ang mga nakapaligid na mga sundalo kay Lord Kenny. Siya pa rin po ang asawa niyo, Lord Kenny. Siguradong sisisihin ng lahat si Monica sa sandaling patayin niyo po Lady Denise sa sandaling kumalat ang balita tungkol sa inyong ginawa. Lumuhod ang ilang mga bantay at lumapit kay Lord Kenny para mahinahon itong kumbinsihin. Oo nga po, Lord Kenny. Pag-isipan niyo po sana ito ng maigi. Bayolenteng pumasok sa tainga ni Lord Kenny ang nagkakaisang pagmamakaawa ng mga ito habang malakas niyang ibinabato ang kanyang saber sa sahig habang nagpapakita ng nanlalamig na mukha. Tumingin siya kay Denise at sinabing, hahayaan kitang mabuhay sa pagkakataong ito. Pero sinisiguro kong mamamatay ka na sa sandaling gawin mo itong muli kahit na sino pa ang pumigil sa akin. At pagkatapos ay muli niyang itinaas ang kanyang kamay para sampalin ng malakas si Denise. Slap! Gaano ba kalakas ang sampal na ito? Masyado itong malakas kaya napadura ng dugo si Denise matapos tumalsik ng 50 metro bago bumagsak ng malakas sa lupa at mawalan ng malay. Hindi man lang tiningnan ni Lord Kenny si Denise habang niyayakap nito si Monica at sinasabi na, umuwi na tayo, dear. Nanghihina namang tumango rito si Monica. Tinorture siya hanggang sa malagay siya sa bingit ng kanyang kamatayan nitong mga nakaraang araw at halos mawalan na ng kahit kaunting enerhiya na kanyang maggamit para makapagsalita. Pero naging emosyonal si Monica sa mga sandaling ito at nakaramdam ng pasasalamat kay Lord Kenny matapos nitong halos mapatay si Denise, mapahuli ang mga taong nambato sa kanila kanina. Lord Kenny. Pinunasan ni Monica ang kanyang mga luha bago tumingin kay Lord Kenny at nanghihinang sabihin na, worth it ba ang mga ginawa mong ito para sa akin? Huminga ng malalim si Lord Kenny. Napuno ng determinasyon ang naaawa niyang mukha habang tinitingnan si Monica at sumasagot ng, matagal-tagal na rin tayong nagkasama, dear. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang nararamdaman ko para sa iyo? Walang takot kong kakalabanin ang buong mundo para lang sayo. Dito na naging mahinahon ang boses ni Lord Kenny habang nagsasabi ng, sige na, dear. Huwag ka nang magsalita. Uwi na tayo nang makapagpahinga ka na. Dito na niya binuhat si Monica at mabilis na lumipad pabalik ng Guangping Palace. Malakas nang bumubuhos ang ulan, kaya kumuha si Lord Kenny ng payong sa tabi ng kalye para payungan si Monica habang nababasa ang kanyang sarili sa ulan. Naging magkahalo ang nararamdaman ni Monica sa mga sandaling ito. Tumigil na siya sa pagsasalita at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Lord Kenny habang nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na sense of security. Maraming mga tao ang inaresto sa kalye noong sandaling iyon. Sila ang mga taong nambato kay Monica. Sinetop lang po ako, Lord Kenny. Nagkakamali ka po, Lord Kenny. Agad na naging magulo sa paligid habang nagsisigaw at nagrereklamo ang napakaraming mga tao na inaaresto ng mga bantay. Walang tigil na umiyak ang mga inarestong tao, habang nananatili pa ring tahimik si Lord Kenny na may mabigat na itsura sa kanyang mukha na hindi nagpapakita ng kahit na anong reaksyon. Kahit na inosente ang mga taong ito, kinakailangan pa rin nilang magbayad sa ginawa nilang pang-aapi kina Monica at Ambrose. Pagbalik sa Guangping Palace, ihinatid na ni Lord Kenny si Monica sa higaan into at dahan-dahang kinumutan. Dalian mo. Maghanda ka ng kaunting ginger soup. Utos ni Lord Kenny sa isang tagapaglingkod. Nakita niyang nilalamig ang buong katawan ng namumutlang si Monica. Nasaktan ang kanyang puso sa sinapit na ito ni Monica. Hindi nagtagal ay nagdala ang inutusan niyang tagapaglingkod ng ginger soup na kinuha ni Lord Kenny para personal sa subuan si Monica. Maingat na hinawakan ni Lord Kenny ang buhok at mukha nito matapos mapansin ang unti-unting pagbalik sa dati ng kulay ni Monica bago sabihing, ok na ang lahat ngayon, dear. Huwag kang magalala.
Walang kahit na sino ang magbabanggit ng tungkol sa bagay na ito ngayon. Wala nang kahit na sino ang mga api sa'yo. Mahigpit na isinara ni Lord Kenny ang kanyang mga kamao matapos maalala ang dinatnan niya kanina na nakapagpatindi sa galit na kanyang nararamdaman. Naantig ng husto si Monica nang marinig niya ang mga sinabi nito. Dito na niya ibinuka ang namumula niyang mga labi para sabihing, "Maraming salamat, Lord Kenny." Naguluhan ng husto ang kanyang puso habang sinasabi ang mga salitang iyon. Sa ilang taon nilang pagsasama, tanging si Daryl pa rin ang laman ng kanyang puso, kaya hindi siya nagkaroon ng kahit na anong nararamdaman para kay Lord Kenny. Hanggang sa tuluyang ma-realize ni Monica ngayong araw kung gaano siya kamahal ni Monica. Gaano siya kaswerte para makilala ang isang lalaki na mag-aala at magmamahal sa kanya ng husto. Kaya sa mga sandaling yon, wala nang nagawa si Monica kundi makaramdam ng guilt para kay Lord Kenny. Ano na namang kalokohan ang pinagsasabi mo riyan, dear? Asawa kita. Kaya dapat lang naprotektahan kita, nakangiting sinabi ni Lord Kenny. HMM. Tango ni Monica sa kanyang ulo nang may masayang ngiti sa nanghihina niyang mukha. Sa loob ng isang iglap, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid nang tumingin sila sa isa't isa. Maririnig ang boses ng bata sa labas ng pinto sa mga sandaling ito. Tinulak ni Ambrose pabukas ang pinto, at tumakbo papasok. Nawalan ng malay si Ambrose sa ginawang parada kanina. Muli siyang nagkamalay nang agad siyang gamutin ng doktor na tinawag ni Lord Kenny. Tumakbo si Ambrose papunta sa mga braso ni Monica, habang tumitingalang sinasabi na, kailan po ba tayo babalik ng World Universe? Ayoko na pong manatili rito. Masasama ang mga tao rito. Dito na tumingin si Ambrose kay Lord Kenny, at inosenteng sinabi na, Papa Emperor, sabay-sabay na po tayong magpunta sa World Universe. Noong una ay sinabihan na siya ni Monica na gusto niyang magpunta sa World Universe para hanapin ang isang tao pero hindi niya sinabi kung sino ang taong ito. Isinapuso ni Ambrose ang mga sinabing ito ni Monica sa kanya hanggang sa mga sandaling ito. Babalik sa World Universe. Dito na tuluyang nagulat si Lord Kenny. Napakagat sa kanyang labi si Monica habang dahan-dahang kinocomfort si Ambrose bago mahinhing sabihin kay Lord Kenny na, Lord Kenny, matagal ko nang alam na buhay pa si Daryl. Kaya napagpasyahan ko nitong mga nakaraang araw na isama si Ambrose papapunta sa World Universe para hanapin siya. Dito na tuluyang nagblangko ang isip ni Lord Kenny. Alam mo na palang hindi pa pala siya patay, dear. Mamasisisi mo ba ako kung bakit ko nagawang harangin ang pagpasok ng balitang ito sa iyo? Mahinhing tumawa si Monica at dahan-dahang sinabi na, paano naman kita masisisi sa bagay na ito? Hinaharang mo ang pagpasok ng balitang ito dahil sa takot mong umalis ako as ayo tama. Oo. Namula ang mga mata ni Lord Kenny. Hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili na hawakan ang kamay ni Monica habang nanginginig na sinasabing, mamimiss kita. Tumingin si Monica kay Lord Kenny at nakitang malapit nang umiyak ang dambuhalang lalaki na ito. Dito na siya bilang nasaktan habang tumitingin kay Lord Kenny at mahinhing sabihin na, alam mo ba kung gaano ako kaswerte na makilala ka? Malinaw kong naaalala ang pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang taon. Malinaw ko pa rin itong naaalala hanggang ngayon. Nagawa mo pang ang magalit ngayong araw nang dahil sa akin. Naantig talaga nito ang puso ko. Alam mo bang malaki na ang utang na loob ko sa iyo? Dito na hinawakan ni Lord Kenny ang mga kamay ni Monica habang umaasang nakatingin sa kanya. Kung ganoon, dear, aalis ka pa rin ba? Hahanapin mo pa rin ba siya? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.